Trilyong piso at 1,000,000 lakas laban, ano ang pipiliin mo? Ako na nanonood ng live ng magagandang babae. Ay biglang nakakita ng dalawang pagpipilian sa screen. Sa kaliwa ay 1 trilyong dragon coins. Sa kanan ay 1,000,000 lakas laban ng Dragon Ball. Kumunot ang noo ko. Tumingin ako sa pagpipilian sa harap ko. Dahan-dahan akong nagsalita. Ano ba ang konkreto nitong konsepto? Anong antas sa totoong mundo ang 1,000,000 lakas laban? Kaya bang harangin ang mga bala? Ang mga bala ay hindi magkakaroon ng anumang banta sa host. Paano naman ang mga misile? Walang bisa ang mga misile. Simple lang. Pagkatapos kong pumili ng walang pag-aalinlangan, naging immortal na ako. Kailangan ko pa ba ang 1 trilyong piso? Sa paglaho ng asul na panel sa harap ko, naramdaman kong nagbago ang mundo. Tumayo ako. Handa nang humakbang. Biglang nabasag ang sahig na kahoy sa ilalim ng aking mga paa. Napatingin ako. Nakita kong lumubog ang aking mga paa sa sahig na kahoy. Kumalat ang mga bitak na parang sapot ng gagamba. Natigilan ako. Sinubukan kong bunutin ang aking paa. Bahagya akong gumamit ng kaunting puwersa. Biglang nawalan ng balanse ang katawan ko. Nagmadali akong humawak sa mesa sa tabi ko. Para patatagin ang aking katawan. Solidong kahoy na mesa. Nag-iwan ako ng malinaw na bakas ng palad. Pagkatapos ay hindi na nakayanan ng mga binti ng mesa ang bigat. Bumagsak ang buong mesa. Nagkalat ang keyboard ng computer at mga lata ng cola sa sahig. Nakatayo ako sa gitna ng mga guho. Panatilihin ang posisyon ng paghawak sa mesa gamit ang dalawang kamay. Tulala ang ekspresyon. Habang nag-iisip pa rin ako, may tumawag. Kinuha ko ang aking telepono. Bahagyang idinulas ang daliri ko sa pindutan ng sagot. Inilagay sa aking tainga. Hello pa. Bakit, Xiaofei? May nangyari kay Xiaofei. Malaking problema. Anong nangyari pa? Dahan-dahan ka lang magsalita. Anong nangyari? Yung kapatid mong si Xiaoying, siya. Di ba't kasama niya yung mga kaibigan niya sa dorm para magbakasyon sa Yunhai? Pinayuhan namin siyang huwag nang pumunta sa ganon kalayong lugar. Pero ayaw niyang makinig. Kakatawag lang niya sa telepono. Parang may mali sa boses niya. Umiiyak siya at nanginginig. May lalaking sumisigaw sa tabi niya. Sabi nila si Xiaoying daw ay hawak sa Myanmar. Hinihingi nila ang 500,000 na ransom. Kung hindi ay, sabi nila 3 araw lang ang ibibigay nilang oras. Kapag hindi nakalikom ng pera sa loob ng 3 araw, ipagbibili nila si Xiaoying sa mas malayo pang lugar. At hindi na siya matatagpuan pa. Xiaofei, ano nang gagawin namin? Saan kami kukuha ng 500,000? Tay, huwag kayong mag-alala sa pera. Ako nang bahala. Kayo ni nanay, huwag kayong aalis ng bahay. Hintayin niyo ang balita ko. Panatilihin bukas ang telepono. Kapag tumawag ulit sila, makipag-usap kayo. Pero huwag niyong galitin. Sabihin niyong nag-ipon pa kayo ng pera. Kailangan niyo ng oras. Xiaofei, ano ng paraan ang gagawin mo? Saan ka kukuha ng 500,000? May paraan ako. Manalig kayo sa akin at alagaan niyo si nanay. Pagkasabi ko noon, binaba ko na ang telepono. Lumabas ako ng kwarto. Bumili ako ng tiket papuntang Yunhai. Dahil hindi ko pa kayang kontrolin ang lakas ko. Mas mabuting gumamit na lang ako ng transportasyon. 3 oras ang biyahe. Bawat minuto ay pahirap. Dahan-dahang huminto ang tren sa istasyon ng Yunhai. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Pagkalabas ko ng istasyon, sumakay ako ng taxi. Manong, sa may malapit sa border crossing po. Huminto ang taxi sa isang abandonadong kalsada. Doon na yung border crossing. May mga checkpoint pa sa unahan. Hindi basta-basta makakatawid ang mga turista. Maraming bundok sa lugar na ito. Tignan mo yung mga bahay sa tapat, bahay na yan sa Myanmar. Nagbayad ako. Dahan-dahang binuksan ang pinto ng sasakyan at bumaba. Bitbit ang backpack, tumayo sa gilid ng kalsada. Ilang daang metro sa unahan. Tanaw ang maringal na arkitektura ng pintuan ng bansa ng dragon. At ang umawagayway na bandila. Sa gilid ay may mga sasakyan at taong nakapila para sa inspeksyon. Sa mas malayo, nakahambalang ang hindi gaanong mataas na kabundukan. Malinaw na iba ang estilo ng arkitektura sa kabilang panig ng bundok. Mukhang magulo at mababa. Iyon ang Myanmar. Ang linya ng hangganan ay nasa pagitan ng kabundukang ito. Hindi ako naglakad papunta sa direksyon ng daungan. Sa halip ako ay lumingon. Naglakad patungo sa madamong dalisdis ng bundok sa kabilang panig ng highway. Walang daan doon. Siksik ang mga puno. Bihira ang tao. Naglakad ng ilang minuto. Kinumpirma na ganap ng wala sa paningin ng highway. Huminto ako sa paghakbang. Ibinaba ang backpack. Sa unahan ay isang siksik na kabundukan na may mga halaman. Hindi na madadaanan ang karaniwang daan. Hindi ako tumakbo ng mabilis para makatalon.
Bahagya ko lang ibinukod ang tuhod. Ang nakakatakot na lakas sa binti ay sumambulat. Biglang sumabog. Bang! Ang maputik na lupa sa ilalim ng mga paa ay biglang sumabog at nagkaroon ng mababaw na hukay. Ang buong tao ay parang isang bala na binaril mula sa kanyon. Mabilis na sumugod paakyat sa dalisdis ng bundok. Napakabilis. Ang mga puno, baging at bato sa paligid. Naging isang malabong berdeng at kulay abo na ilaw at anino. Mabilis na lumilipad pabalik. Ang tunog ng hangin ay matinis na sumisigaw sa tainga. Sa pagkakataong ito, hindi ako natakot. Sa halip, itinuon ko ang aking isip. Sinusubukang kontrolin ang posisyon ng katawan sa ere. Hindi ko pinili ang direktang pag-akyat na madaling makita. Sa halip, mabilis akong tumalon sa pagitan ng mga puno para makakuha ng suporta. Sa ilang pagtalon, malapit na ako sa tagaytay ng bundok. Masiksik ang mga halaman dito. Halos hindi na madadaanan. Hindi ako tumigil kahit kaunti. Ang matitigas na baging at matinik na mga palumpong ay walang pakundangang binangga. Napunit at nagdulot ng tunog ng pagkabali. Mas marami pang punit ang nagawa sa damit. May maramdamang banayad sa aking balat. Pero hindi man lang makati. Sa wakas, nakaakyat ako sa tagaytay. Isang landas na bahagyang tinapakan na ng tao. At natatakpan ng mga ligaw na damo ay nakaharang sa harap ko. Sa tabi nito ay isang batik-batik na lapida na bahagyang nakabaon sa lupa. Nakaukit dito ang malabong numero at mga salitang hangganan ng bansa. Dito na ang hangganan. Ibinaling ko ang aking tingin sa kabilang panig ng tagaytay. Bahagyang mas banayad ang lupain sa Xingbian. Isang walang katapusang berdeng kagubatan. Nakatanaw sa mas malalayong lambak. Malinaw na nakikita ang mas maraming magulong gusali. Naririnig pa nga ang malabong sigawan sa lokal na dialekto at tahol ng aso. Myanmar. Darating na ako. Walang pag-aalinlangan. Tumalon ako pababa sa tagaytay. Mas mabilis ang bilis ng pagbagsak. Pero may karanasan na ako ngayon. Sa proseso ng pagbagsak, patuloy na ginagamit ang aking mga daliri sa paa o palad upang humiram ng lakas sa mga nakausling puno at bato sa matarik na dalisdis. Pabagal ang impact. Medyo hilaw pa rin ang mga galaw. Ilang beses na sumobra ang paghiram ng lakas. Nagdulot ng matinding pag-uga sa mga maliliit na puno. O di kaya'y natapakan ng ibabaw ng mga bato na nagdulot ng paglipad ng mga gruwel. Paglapag, muling nag-iwan ang aking mga paa ng dalawang mababaw na hukay sa lupa. Nagkalat ang mga dahon at tuyong dahon. Pinatatag ko ang aking sarili. Nakaluhod sa lupa. Tumingin sa paligid. Matagumpay akong nakatawid sa hangganan. Walang nakasalubong na patrol. Walang nag-trigger ng alarma. Simple at brutal ang proseso. Habang dumadaan sa isang medyo bukas na sagingan, nakita ko ang ilang nakakalat na mga walang laman na bote ng mineral na tubig sa lupa. At mga plastik ng pagkain. Ang mga teksto sa mga ito ay Burmese. May halong ilang Chinese. May mga bakas ng aktibidad ng tao. Pagkalipas ng halos kalahating oras, lumapit ako sa gilid ng lambak na yon. Nagtatago sa likod ng mga makakapal na palumpong. Tumingin ako pababa. Isa itong tipikal na maliit na bayan sa hangganan. O kaya ay malaking na yon. Sa kalsada, makikita ang mga taong may maitim na balat. At mga lokal na lalaking nakasuot ng tradisyonal na longi ng mga Burmese. Dumadaan sila ng napakabilis sakay ng mga lumang motorsiklo. Makikita rin ang ilang mga mukha ng mga Chino na nakasuot ng mga damit na katulad ng sa China, na nagmamadali o nagtitipon sa harap ng mga simpleng tindahan upang mag-usap. Ang mas kapansin-pansin ay ang direksyon sa gilid ng bayan malapit sa kakahuyan, na may ilang lugar na napapalibutan ng matataas na pader. May mga alambreng tinik sa tuktok ng pader. At ang ilan ay may kuryente. May mga lalaking nakasuot ng magulong uniforme. At may mga baril na nagbabantay sa pintuan. At maingat nilang sinusuri ang kapaligiran. Malamang na ito ang mga parke. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Kapatid, posibleng nasa loob siya ng isa sa mga matataas na pader na ito. Ngunit hindi ako maaaring kumilos ng basta-basta. Kailangan ko ng impormasyon. Hindi nagtagal, nakarating ako sa gilid ng pangunahing kalye. Nakatuon ang aking paningin sa Sichuan snack restaurant na yon. Maliit ang tindahan. May dalawang natitiklop na mesa sa labas ng pintuan. Isang medyo matabang, nasa katanghaliang gulang na Chinese na nakasuot ng longi. May iginigisa ang may-ari sa kawali. Kumakalat ang bango. Walang ibang customer sa loob ng tindahan. Bahagya kong inayos ang aking paghinga. Para magmukha akong natural hanggat maaari. Kakain ang boss. Tumingala sa akin ang nasa katanghaliang gulang na may-ari. Tumigil ang kanyang tingin sa aking katawan na puno ng putik at damo. At napunit na damit. May pag-aalala sa kanyang mga mata. Ngunit agad din itong nawala. Ano ang gusto mong kainin? Meron kaming fried rice at rice noodles. Isang order ng fried rice.
Isang bote ng tubig. Sandali lang. Tumalikod ang may-ari para magtrabaho. Sinamantala ko ang pagkakataong ito para mabilisang suriin ang loob ng tindahan at ang kalye. May ilang kupas na larawan ng tanawin sa China na nakadikit sa dingding. At isang naninilaw na kalendaryo. Bukas ang telebisyon sa sulok. At nagpapakita ng malabong programa sa Burmese. Mabilis na naihain ang fried rice. Pangkaraniwan ng itsura. Ang mantika ay sagana, kumuha ako ng disposable na chopsticks. Mahusay ang pagkontrol ko ngayon. Hindi na bali. Mukhang bago ang kapatid, ngayon lang dumating. May kaunting problema sa pamilya. Pumunta rito para maghanap ng trabaho. Nagbuga ng usok ang may-ari. Nagpabalik-balik ang tingin sa aking mukha. Hindi na nagtanong pa. Basta sinabi lang, may trabaho rito. Pero hindi rin madali. Sa hitsura mo, wala kang nakuhang contact bago. Boss, wala na akong ibang malapitan. Dinala rito ng mga tao rito ang kapatid kong babae. Sabi nila pumasok sa isang parke. Gusto ko lang alamin kung anong mga lugar ang malapit dito. Ano ang sitwasyon? Hindi magandang magtanong-tanong ng ganyan dito. Magulo rito. Alam ko, boss. Gusto ko lang malaman ang mga posibleng lugar. Para may ideya ako. 19 na taong gulang ang kapatid ko. Mukhang estudyante. Kasama niya ang 3 kaklase niyang babae. Narinig niyo na ba? O kaya, alam niyo ba kung saang parke kamakailan lang dinala ang mga bagong dating? Magbabayad ako. Hay! Hindi naman tungkol sa pera. Sige na nga. Mukhang matino ka naman. Sasabihin ko sa iyo ang ilang bagay. Pagkatapos, umalis ka na. Huwag kang gagawa ng gulo at huwag mong sasabihin sa iba na ako ang nagsabi. May 3 o 4 na malalaking parke malapit sa bayang ito. Yung nasa loob ng libis ng bundok sa Hilaga. Hengsheng Technology Park sa Silangan. Xintiandi Entertainment City sa tabi ng ilog. At yung medyo malayo sa kanluran, Jinhui International. Lahat ng iyan ay mga lugar na kumakain ng tao nang hindi nagtitira ng buto. Kahit paano ka pa nakapasok. Mahirap nang makalabas. Ang kapatid mong babae na mukhang estudyante. Kung kamakailan lang dumating. Narinig ko sa mga kumakain dito na nagsitsismisan nitong mga nakaraang araw. Parang may bagong dating na kargamento sa Jinhui International Xinbian. Ilan sa kanila ay mga batang babae. Umiiyak at nagmamakaawa. Malakas ang ingay. Hindi kaya iyon ang Jinhui International sa kanluran. Mahigpit ang bantay sa lugar na iyon. Maraming siga sa loob. May namamahala ring may baril na nagngangalang Chachay. Malupit ang puso ng mga lokal doon. Marami silang koneksyon sa iba't ibang grupo rito. Kapatid, pakinggan mo ang payo ko. Kung talagang napunta sila roon, hindi natapos ng amo ang kanyang sinasabi. Pero malinaw ang kanyang ibig sabihin. Tumango ako ng tahimik. Isinubo ko ang huling subo ng sinangad. Salamat, amo. Kumuha ako ng pera at inilapag sa mesa. Mas malaki ang halaga kaysa sa presyo ng pagkain. Tiningnan ito ng amo. Walang sinabi. Tahimik na kinuha ito. Binuhat ko ang aking backpack at tumayo. Nagpasalamat ako at mabilis na pumasok sa isang liblib na eskinita sa gilid. Isa na namang walang kamalay-malay sa panganib. Nakatayo ako sa isang mabatong dalisdis sa kanluran. Ilang daang metro sa harap ko ang Jinhui International Park. Ang matayog na pader na semento ay napapalibutan ng alambreng tinik. Sa pader sa bawat pagitan, may mga isi na dahan-dahang umiikot. Sa tabi ng saradong malaking tarangkahang bakal ay may isang simpleng bantayan. 2 gwardiya na nakasuot ng magulong berdeng uniforme. At may dalang mga gay negatibo, 47 ay naninigarilyo. Humakbang ako. Diretso akong naglakad patungo sa tarangkahan ng parke. Bumagsak ang mga yapak ko sa mga bato. Lumilikha ng mahinang kaluskos. Noong una, hindi ito pinansin ng 2 gwardiya sa bantayan. Hanggang sa kulang na lang 50 metro ang layo ko sa tarangkahan. At hindi ko binalak huminto o lumiko. Hoy, tumigil! Anong ginagawa mo? Bawal lumapit dito. Putang ina, sabi ng tumigil ka. Narinig mo ba? Kung magpatuloy ka pa, papaputukan kita. Naghahanap ka ng kamatayan. Halimaw. Sunod-sunod na bala ang bumaril sa akin. Sa pagkakataong ito, tinamad pa akong sumundo. Bahagya lang akong tumagilid para magpakitang gilas. Nangilabot sa takot ang gwardiya. Sumigaw siya ng nakakatakot. Kinuha ang puwit ng baril at sinubukang ipukpok sa ulo ko. Walang gana ko lang na ibinalik ang palad ko.
para tamaan ang puwit ng baril na ipinupukpok ng gwardiya. At ang nakakatakot na mukha sa likod ng puwit ng baril. Nagtigil ang katawan ng gwardiya. Nakatigil sa ere ang kamay ko. Pinilit kong huminga ng malalim. Unang beses ko kasing pumatay. 2 bangkay sa isang saglit. Pumasok ang hangin sa baga ko. Bahagyang napawi ang tumataas na pandidiri. Hindi ako maaaring huminto, naroon pa ang kapatid ko. Mga kidnapper ang mga taong ito. Mga manloloko. Mga berdugo. Kung hindi sila mamamatay, mamamatay ang kapatid ko at ang hindi mabilang na katulad niya. O mabubuhay na. Parang patay. Tumalikod ako at lumapit sa gwardyang nanghihina at dumumi sa kanyang sarili. Nang makita ako ng gwardya na papalapit, nangilabot siya sa takot. Sinubukang gumapang paatras. Hindi ko siya tiningnan. Tumama ang tingin ko sa nakasabit sa kanyang baywang. Isang bulok Burmese na may kaluban. Saang gusali si Chakay? Saang silid? Sa pinakamataas na gusali ng Building 9. Sa pinakaloob ng ika-4 na palapag. Nagbabantay lang kami sa pinto. Huwag mo akong patayin, nagmamakaawa ako sa iyo. Binunot ko ang machete. Sa sandaling inakala ng gwardiya na nakaligtas siya. At nagpakita ng ekspresyon ng ginhawa. Itinaas ko ang paa ko. At tila walang ganang sinipa siya ng bahagya sa dibdib. Bang! Lumipad ang katawan ng gwardiya na parang bala. At bumagsak ng malakas sa puno ng isang malaki at makapal na puno 30 metro ang layo. Hindi ko na tiningnan doon. Sa halip, binuhat ko ang machete. Tumalikod at humarap sa nakasarang malaking pintong bakal. Lumapit sa pinto. Itinaas ang paa ko at sinipa pasulong sa lokasyon ng kandado ng pinto. Hawak ko ang patalim habang tinatahak ang gumuhong tarangkahang bakal. Hindi pa humuhupa ang alikabok. Sa harapan, lumitaw na ang 7 o 8 bantay na sumugod dahil sa ingay. Ang ilan ay may hawak na itak at baras na bakal. Ang ilan ay may hawak na rifle. Nang makita nilang ako lang mag-isa. At isa pa, isang baliw na may dalang patalim. Una silang nagulat. Pagkatapos ay nagpakita ng malupit na anyo. Putang ina, nangahas pumasok, patayin siya. Barilin niyo siya hanggang mamatay. Sino ka? Anong gusto mong gawin? Protektado ito ng militar. Nangahas kang galawin ako. Ang babaeng ito. Narito ba si Luying? Hindi ko alam, hindi ko pa nakita. Sabihin mo sa akin ngayon. Nasaan ang kapatid ko? Wala siya rito. Sino ang kumuha sa kanya kaninang umaga? Sino ang kumuha sa kanya? Saan siya dinala? Ipaliwanag mo. Si Young Master Wang. Ang pamilya Wang. Mga tauhan ng pamilya Wang. Pinapamahalaan lang ako ng pamilya Wang sa parking ito. Ilang araw na ang nakalipas, dumating si Young Master Wang para mag-inspeksyon. Tiningnan ang bagong dating na mga kargamento. Iyon ay ang iyong kapatid at ang iba pa. Sabi ni Young Master Wang, kailangan daw panatilihin ang relasyon kay General Su Wen. Kailangan ng mga bagong regalo. Huwag daw silang galawin. Kaninang umaga, kinuha na silang 4. Sabi-sabi. 2 daw sa bawat isa para kay General. Nagsasabi na ako. Huwag niyo akong patayin. Sino ang pamilya Wang? Sino si General Su Wen? Saan ang kanilang himpilan? Sa Hilagang Myanmar, may 4 na pamilya na may pinakamalaking impluensya. Zhou, Wu, Zheng at Wang. Hawak nila ang maraming malalaki at maliliit na parke. Ang Jinhui International namin ay isa sa mga negosyo ng pamilya Wang. Ang pamilya Wang ay may pakikipagtulungan sa ilang mga warlord.
nagbibigay ng pondo at suporta. May sariling proteksyon at teritoryo. Si Young Master Wang ay may kasama ngayong araw. Para bisitahin ang kampo ni General Su Wen. Nasaan ang kampo ni General Su Wen? Ang eksaktong lokasyon ay sa Hilagang Kanluran, mga 40 kilometro ang layo. Sa isang lambak na tinatawag na Mangka. Iyon ang kuta ni General Su Wen. May kampo militar doon, maraming sundalo ang nagbabantay. Karaniwang tao ay hindi makakapasok. Mayroon ka bang numero ni Young Master Wang? Meron. Nasa cellphone ko. Ibibigay ko sa'yo. Young Master Wang. Huwag mo akong patayin. Sinabi ko na ang lahat. Maaari kitang bigyan ng pera. Maraming pera. Lumabas ako ng gusali ng opisina. Pumunta sa bakanteng lot sa parke. Matindi pa rin ang sikat ng araw sa hapon. Tumama sa kalat at bakas ng dugo sa lupa. Tuminala ako at tinukoy ang direksyon ng Hilagang Kanluran na sinabi ni Chase. Sa sumunod na segundo, humina ako ng malalim. Ang katawan ko ay parang bala na pinaputok sa hangin. Mabilis na pumunta sa Hilagang Kanluran. Pagkatapos lamang ng ilang minuto, nagsimulang magbago ang tanawin sa harapan. Narating na ang lambak ng Mangka, ang kampo ni General Su Wen. Bigla akong lumapag sa isang maliit na burol. Ang lupa ay nabutas ng aking mga paa sa paglapag. Tinitigan ko ang kampo militar sa harapan. Hindi maliit ang sukat. Ang mga tolda at simpleng bahay ay nakakalat sa lambak. Mayroon man lang ilang daang tao. Hello, Chase, anong problema? Hindi ba sinabi ko sa'yo na nandito ako sa General? Ano na naman ang nangyari? Hello, magsalita ka. Pipi ba si Chase? Wang, uminom tayo. Huwag pansinin ang maliliit na bagay. Ang regalong dinala mo. Haha, napakagaling. Gustong-gusto ko ito. Mabuti kung gusto ito ng General. Ang dalawang ito ay espesyal na pinili para sa'yo, ang pinakasariwa. Hawakan sila. Haha kuya. Kayo. Sinong may lakas ng loob sa teritoryo ko? Mamamatay kayong lahat. Pikit ang mga mata ninyo. Takpan ang mga tainga. Ye. Ay. Ay. Ah. Huwag kumilos, kakampi. Ako ay pulis ng Longgo. Nagkukubli sa loob ng pamilya Wang. Mayroon akong misyon. Ebidensya. Lihim ang aking pagkakakilanlan. Ngunit maaari kong sabihin sa'yo. Ang aking numero ng pulis at si Zhao ng Yunhai City Bureau. Pangalan ni Kapitan Liu. Maaari mong beripikahin. Xiao Ying, manatili lang kayo rito. Huwag kayong lalabas. Huwag dumilat, ayusin ni Kuya ang gulo sa labas. Uwi na tayo. Magtiis ka muna. Kung maberipika ko ang iyong pagkakakilanlan, papakawalan kita. Kung lokohin mo ako, naiintindihan, mag-ingat. Maraming tao sa labas. Mayroon ding mabibigat na kagamitan. Magtago kayong mabuti.
Maghiwa-hiwalay, bilis, maghiwa-hiwalay. Ay, haraan siya, huwag matakot. Nag-iisa lang siya. Huwag magpaputok, baka matamaan ang kakampi. Kakampi na eh. Hindi mapigilan, talagang hindi mapigilan. Takbo, pasok. Pera, ginto. Saan nakalagay ang mahahalagang bagay? Sa likod ng tinitirhan ko, singdong, 2 palapag, ika-negatibo, 1-0 palapag. Parang awa mo na, palayain mo ako. Sa'yo na ang pera. Tawagan mo ang iyong superior. Ay loudspeaker para patunayan ang iyong pagkakakilanlan. Tianwang Gaidihu. Bauta Zen Heyaw. Ako si Chakan. Kinidnap ako ngayon. Manatiling kalmado. Aayusin namin sa lalong madaling panahon. Ang misyon ng pagliligtas ay siguraduhin ligtas ang mga hostage. Maghintay ng sundo. Magpapadala kami ng koordinasyon doon. Pagkatapos itago ang ebidensya at nakaw na gamit. Kasama si Li Feng mula sa Criminal Investigation Unit ng Yunhai City Bureau. Salamat sa iyo at salamat sa iyong tiwala. Anong pangalan mo? Ako si Luffy. Ayon sa utos ng nakatataas. Kailangan namin ang lahat ng hostage. Ligtas na ilipat sa border Rendezvous Point. Hindi maganda na magtagal dito. Ang kanyang mga kaaway o iba pang puwersa ay maaaring makarinig kagad. Kailangan natin ng transportasyon. May truck, may jeep. Dapat magamit din ang sasakyan na dinala ni Young Master Wang. Kasama si Luffy. Pakiusap, protektahan mo ang mga hostage. Hahanap ako ng truck para ilipat ang iba pang mga babae. Dalhin mo ang mga gintong bar at pera. Ibigay ang mga bank card. Iiwan ko ang password. Alam kong kailangan ko ng pera para mapatira ang kapatid ko at ang aking pamilya. CJ, ang pagbawi ng mga nakaw na pera ay isa sa aming mga misyon. Malaking bagay na nakipagtulungan ka na magbigay ng bahagi. Ikaw na ang bahala sa mga bank card. Xiao Ying, ako ito. Okay na, naitaboy na ang mga masasamang tao. Uwi na tayo ngayon. Makinig ka sa akin. Karga ka ng kuya sa sasakyan. Sa daan, maging mabait kayo at pumikit. Huwag dumilat, okay? Kapag sinabi ng kuya na pwede na, doon ka dumilat. Kuya, susundin ko ang sinabi mo. Hindi ako didilat. Si Luying ay sumandal sa yakap ng kanyang kuya. Ngunit ang yakap na ito ay nagbigay sa kanya ng hindi pa naganap na seguridad at init. Mahigpit siyang pumikit. Itinago ang kanyang mukha sa dibdib ng kanyang kuya. Kinarga ni Luo Fei ang kanyang kapatid. Papunta sa marangyang ingali. Tinulungan na ni Li Feng na buksan ang pinto sa upuan ng pasahero. Maingat na inilagay ni Luo Fei ang kanyang kapatid sa upuan ng pasahero. Isuot ang sinturong pangkaligtasan. Isara ng mahigpit ang mga pinto ng sasakyan. At binuhat ni Li Feng ang mga kasama sa kwarto ng kanyang kapatid at ipinasok sa loob ng kotse. Pagkatapos ay pinaandar ang sasakyan. Sumakay din si Li Feng sa driver's seat ng truck. Sumunod si Luffy sa truck ni Li Feng. Umalis sa kampo ng warlord na ito na naging madugong impyerno. Zhao Jianghu. Dumaan ang isigil sa huling bahagi ng baku-bakong daang lupa sa labas ng kampo. At sumampa sa medyo patag na pansamantalang kalsada. Sa labas ng bintana ng sasakyan. Ang madugong lambak ng mangka ay naiwan sa likod. Unti-unting natatakpan ng makapal na kabubatan. Sa loob ng sasakyan, ang aircon ay gumagawa ng mahinang sumising na tunog. Hawak ni Luffy ang manibela gamit ang kanyang 2 kamay. Nakatingin sa kotseng militar na minamaneho ni Li Feng sa harap. Si Luying na nakaupo sa upuan sa tabi ng driver ay nakapikit pa rin.
Ang kanyang mahahabang pilikmata ay nanginginig dahil sa takot. Mahigpit na hinahawakan ang punit-punit na damit sa kanyang dibdib gamit ang kanyang mga kamay. Sa likod na upuan, ang kanyang tatlong kasama sa kwarto ay magkayakap. Nakapikit din ng mahigpit ang kanilang mga mata. Maputla ang kanilang mga mukha. Ang kanilang mga katawan ay paminsan-minsang umuurong dahil sa pag-alog ng sasakyan. Alam ni Luffy, hindi niya hahayaang manatili sila sa takot. Nagsalita siya sa isang banayad na boses. Xiao Ying, at kayong ilan? Maari na kayong dumilat. Umalis na tayo doon. Ligtas na tayo ngayon. Ang kanyang boses ay malinaw sa tahimik na loob ng sasakyan. Napahiyaw si Lu Ying. Ang kanyang pilikmata ay marahas na nanginig ng ilang beses. Pagkatapos, ay idinilat lamang ng bahagya ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya, ay ang nakatutok na mukha ng kanyang kapatid na si Luffy na nagmamaneho. Kuya, muling bumuhos ang luha ni Lu Ying. Humihikbi siya. Gusto niyang magsalita. Ngunit hindi siya makapagsalita dahil sa paghikbi. Ang tatlong babae sa likod na upuan ay unti-unting dumilat din. Tumingin muna sila sa tanawin ng kagubatan na dumaraan sa labas ng bintana ng sasakyan. Pagkatapos ay kinumpirma na umalis na talaga sila sa bangungot na lugar na yon. Pagkatapos ay nakita nila si Luffy na nagmamaneho at si Lu Ying na umiiyak sa tabi. Pagkatapos ng ilang sandaling pagkatigagal, na mayroon pa ring takot, ay nagsimula ring humikbi ng mahina. Sige na, ayos na, tapos na ang lahat. Inabot ni Luffy ang isa niyang kamay. At marahang tinapik ang balikat ng kanyang kapatid. Medyo naninigas ang kanyang kilos. Malumanay ang tono. Huwag ka nang umiyak. Mamamaga ang mata mo at mag-aalala ang mga magulang natin. Tumingin muli siya sa rearview mirror. At sinabi sa mga babae sa likod. Kayo rin. Ligtas na kayo. Ako ang kuya ni Lu Ying. Luffy. Nang marinig ito ng mga babae, lalo silang umiyak. Ngunit sa pagkakataong ito ay dahil sa nakaligtas sila. Isa sa kanila na may maikling buhok. At nakasuot ng salamin ay humihikbing nagsalita. Salamat Kuya Luffy. Ako si Chenyu. Salamat sa pagliligtas mo sa amin. Nagpakilala rin ang dalawa pang babae habang umiiyak. Ako si Liu Qian. Tumango si Luffy. Mga kaklase kayo ni Xiao Ying. Tumigil siya. At kinuha ang cellphone ni Chaisai mula sa kanyang bulsa. Xiao Ying, tawagan mo muna ang mga magulang natin para ipaalam na ligtas ka. Halos mamatay na sila sa pag-aalala. At ipaalam mo rin sa mga kaklase mo na magbalita sa kanilang mga pamilya. Kinuha ni Lu Ying ang cellphone. Nanginig ang kanyang mga daliri. Pinindot ang numero. Halos agad na sinagot ang tawag. Agad na narinig ang boses ng kanyang ina na umiiyak. Ako si Xiao Ying. Sa sandaling magsalita si Lu Ying, muling bumuhos ang mga luha na kanina lang ay tumigil. Ayos lang ako. Iniligtas ako ng kuya ko. Biglang natigilan ang pag-iyak ng ina. At pagkatapos ay sumambulat sa malakas na hagulgol. Ying, aking Ying, talaga bang okay ka lang? Talaga bang nakalabas ka na? Natagpuan ka ni Xiao Fei? Nasaan kayo ngayon? Ligtas ba kayo? May sugat ka ba? Sa background, naririnig din ang tinig ng ama na labis na nasasabik at hindi makapagsalita ng maayos. Habang umiiyak, sumagot si Lu Ying ng putol-putol. Nakalabas na. Nandito si kuya. Nasa sasakyan kami. Ligtas na ligtas kami. Walang sugat. Medyo natakot lang. Nanay, huwag ka nang umiyak. Okay lang talaga ako. Pagkatapos patahanin ang kanyang ina, inabot niya ang cellphone kay Chenyu na nasa likurang upuan at sinabi, Xiaoyu, tumawag ka na sa pamilya mo. Mabilis na tumango si Chenyu. Kinuha ang cellphone. Nanginginig ang mga daliri habang nagdadial. Hindi nagtagal. Umani na naman ang hagulgol at pag-aalala sa loob ng sasakyan. Si Zhang Yu at Liu Qian ay isa-isa ring tumanggap ng tawag. Sa bawat batang babae nang marinig ang boses ng kanilang pamilya, hindi nila mapigilang umiyak. Tahimik na nagmamaneho si Luffy. Ang kanyang nerbiyos. Sa wakas ay bahagyang lumuwag. Ang sasakyan ay bumabagtas sa daan ng bundok sa loob ng halos kalahating oras. Sa unahan, may lumitaw na patag na espasyo sa kakahuyan. Sa espasyo, mayroon ng dalawang nakaparadang itim na rahi. Sa tabi ng sasakyan, may nakatayong ilang lalaki na nakasuot ng sibilyan. Matitipunong pangangatawan. Nang makita nila ang truck na minamaneho ni Li Feng at ang sasakyan ni Luffy, agad na naghanda ang mga lalaki. Tahimik nilang inilagay ang kanilang mga kamay sa kanilang baywang. Si Li Feng ang unang huminto sa sasakyan. Bumaba mula sa driver's seat. Mabilis na lumapit sa mga lalaki. At bumulong ng mabilis na usapan. Bahagyang humupa ang mga ekspresyon ng mga yon. 752 kinuha ng isa sa kanila ang radyo at mahinang nag-ulat.
753 ihininto rin ni Luffy ang sasakyan. 754 ngunit hindi agad bumaba. 755 tiningnan niya ang mga taong nasa labas na halatang mga opisyal. 756 at tiningnan ang kanyang kapatid at mga kaklase nito na bahagyang kumalma. 757 Xiaoying. 758 maghintay muna kayo sa loob ng sasakyan. 759 ang mga nasa labas ay ang mga susundo sa atin. 760 mga pulis. 761 mahinang pag-aamo ni Luffy. 762 tumango ang mga babae. 763 bagaman may kaunting kaba pa rin. 764 ngunit sapat na ang seguridad sa sandaling iyon. 765 binuksan ni Luffy ang pinto ng sasakyan. 766 at bumaba. 767 ang nasa edad na lalaki ay may parisukat na mukha. 768 maitim ang kulay ng balat. 769 nakikinig sa ulat ni Li Feng. 770 paminsan-minsan ay nakikitaan ng gulat at hindi makapaniwalang ekspresyon ang kanyang mukha. 771 ang kanyang mga mata. 772 ay ilang beses din tumingin kay Luffy na bumaba mula sa ali. 773 ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. 774 nang sabihin ni Li Feng na winasak ni Luffy ang kampo ng warlord ng mag-isa. 775 at pinatay si General Su Wen. 776 kitang-kita ang pagliit ng mga mata ng nasa edad na lalaki. 777 lumapit si Luffy. 778 agad na nagpakilala si Li Feng. 779 kasama Luffy. 780 ito si Kapitan Zhao ng Yunhai Criminal Investigation Brigade. 781 siya ang commander sa lugar ng insidente para sa operasyong ito. 782 ito si Luffy. 783 ang kapatid ni Lu Ying. 784 humakbang si Kapitan Zhao. 785 aktibong iniabot ang kanyang kamay. 786 sa isang seryosong tono na may bahid ng pagkamangha. 787 kasama Luffy. 788 ako si Zhao Jiangwu. 789 na ibigay na ni kasamang Li Feng ang halos lahat ng sitwasyon. 790 maraming salamat sa iyong pagsisikap. 791 at salamat din sa pagliligtas sa aming mga kasama at kababayan. 792 iniabot ni Luffy ang kanyang kamay. 773 at kinamayan siya. 774 kinontrol niya ang kanyang lakas. 775 isang magaan na paghawak lamang. 776 Kapitan Zhao. 777 kalmado ang boses ni Luffy. 778 na iligtas ko na ang mga tao. 700 kinuha ng isa sa kanila ang radyo at bumulong ng ulat. Ipinart din ni Luffy ang sasakyan. Ngunit hindi siya agad bumaba. Tiningnan niya ang mga taong nasa labas na halatang mga opisyal. Tiningnan din niya ang kanyang kapatid at mga kaklase nito na bahagyang kumalma na. Xiaoying, maghintay muna kayo sa loob ng sasakyan. Ang mga nasa labas ay ang mga susundo sa atin. Mga pulis, mahinang pagpapagaan ni Luffy. Tumango ang mga babae. Bagamat medyo kinakabahan pa rin. Ngunit sapat na ang pakiramdam ng seguridad sa ngayon. Binuksan ni Luffy ang pinto ng sasakyan. At bumaba. Ang nasa edad na lalaki ay may parisukat na mukha. Medyo maitim ang balat. Nakikinig sa ulat ni Li Feng. Paminsan-minsan ay nagpapakita ng pagkabigla at kawalan ng paniniwala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay ilang beses ding tumingin kay Luffy na bumaba mula sa ali. Puno ng pagtataka sa kanyang mga mata. Nang sabihin ni Li Feng na winasak ni Luffy ang kampo ng warlord ng mag-isa at pinatay si General Su Wen, kitang-kita ang pagliit ng mga mata ng nasa edad na lalaki. Lumapit si Luffy. Agad na nagpakilala si Li Feng. Kasama Luffy, ito si Kapitan Zhao ng unit ng kriminal na investigasyon ng Yunhai. Siya ang tagapamahala sa lugar ng operasyong ito. Ito si Luffy, ang kapatid ni Lu Ying. Humakbang si Kapitan Zhao. Agad na naglahad ng kamay. Sa seryosong tono na may bahid ng paghanga. Kasama Luffy. Ako si Zhao Jiangwu. Naiulat na ni kasamang Li Feng ang sitwasyon. Salamat sa iyong pagsisikap. At salamat sa pagliligtas sa aming mga kasamahan at kababayan. Iniunat ni Luffy ang kanyang kamay. At nakipagkamay sa kanya. Kinontrol niya ang kanyang lakas. Bahagyang dumampi lamang at agad na humiwalay. Kapitan Zhao. Kalmado ang boses ni Luffy. Nailigtas ko na ang mga tao. Ang kanilang mga susunod na kalalagyan. Ipinaubaya ko na sa inyo. Ito ang dapat naming gawin. Tumango si Zhao. Nag-alinlangan sandali.
at nagtanong. Ang report ni Li Feng. Totoo ba? Tungkol sa kampo doon. Halos totoo. Hindi na nagpaliwanag pa si Lu Fei. Walang banta sa kampo sa ngayon. Ang mga nakumpiskang pera at ebidensya ay nasa truck. Huminga ng malalim si Zhao. Pinigilan ang pagkabigla. At sinabi ng may diin. Agad kaming mag-aayos ng mga tauhan. Upang ligtas na mailipat ang lahat ng mga tao pabalik sa bansa. Para sa pagsusuri at psikolohikal na pagpapayo. Tungkol naman sa kampo doon. Kailangan pa naming suriin. At iulat. Sa pamamagitan ng opisyal na pamamaraan para makipag-usap sa Myanmar. Tumango si Lu Fei. Nagpapahiwatig ng pag-unawa sa opisyal na proseso. Ngunit naisip niya. Ang Jinhui International. Sa loob ng parke. Yung mga nakakulong pa. Pinipilit na magsagawa ng panloloko. Na maaaring nagdurusa sa pagpapahirap ng mga inosenteng kababayan. Zhao. Nagsalita si Lu Fei. Kalmado pa rin ang boses. Maliban sa aking kapatid at sa kanila. Mayroon pang isang lugar. Kung saan maraming kababayan natin ang nakakulong. Pinipilit na magsagawa ng panloloko. Nasa panganib na sitwasyon. Agad na sumimangot si Zhao. Saan? Jinhui International Park. Sa direksyon kung saan tayo nagmula. Ang tagapamahala ay tinatawag na Chachay. Nalutas ko na. Ngunit marami pa ring mga nakulong sa loob. Marami pa ring mga bantay. Sabi ni Lu Fei. Mas naging seryoso ang mukha ni Zhao. Parke. Ang cross-border enforcement ay napakasensitibo. Lalo na kung walang formal na pahintulot at pakikipagtulungan ng gobyerno ng Myanmar. Ang ating mga tauhan na pumasok ng maramihan ay madaling mapagkamalang isang armadong paglusob na magdudulot ng malubhang diplomatikong pagtatalo o maging ng armadong labanan. Kailangan namin ng oras para mag-apply. Makipag-ugnayan. Sa oras na makapag-ugnayan kayo, baka nailipat na ang mga tao sa loob o nakaranas na ng kapahamakan. Pinutol siya ni Lu Fei. Ang oras ay mahalaga. Sandaling natahimik si Zhao. Tumingin kay Lu Fei. Kasama si Lu Fei. Ang ibig mong sabihin ay, ako na ang pupunta. Matatag na sagot ni Lu Fei. Ako na lang ang pupunta. Ilalabas ko ang mga tao. Hindi na kailangan pang makialam ang gobyerno. Kaya walang magiging diplomatikong problema. Ikaw lang mag-isa. Halos sabay na sinabi ni Zhao at Li Feng. Punong-puno ng pagtataka ang kanilang mga mukha. May alam ako tungkol sa sitwasyon sa lugar na yon. Ang armas ng mga gwardiya ay hindi maihahambing sa mga warlord doon. Mahinahong sabi ni Lu Fei. Pupunta lang ako para iligtas ang mga tao. Hindi para sakupin. Ilalabas ko ang mga tao. At dadalhin sa ligtas na lugar. Ang iba ay maaari nyo ng pangasiwaan. Nagkatinginan sina Zhao at Li Feng. Nakita nila ang pag-aalinlangan sa mga mata ng isa't isa. Sasama ako sayo. Biglang sambit ni Li Feng. May determinasyon sa kanyang mga mata. Mas pamilyar ako sa sitwasyon doon. Ako ay isang pulis. Tungkulin kong iligtas ang mga kababayan nating nasa panganib. Magmaneho tayo ng truck. Mas maraming tao ang mailalagay. Tiningnan siya ni Lu Fei. Hindi agad tumutol. Ang pagkakaroon ng kasama na pamilyar sa sitwasyon, lalo na kung galing sa gobyerno, ay maaaring makatulong sa susunod na pag-aayos. Pero tumingin pa rin siya kay Zhao. Nakakunot ang noo ni Zhao. Halatang nag-iisip ng mabuti. Bigla siyang nagitngit ng mga ngipin. CJ, Li Feng, makipagtulungan ka kay kasamang Lu Fei sa operasyon. Siguraduhin ang pagliligtas sa ating mga kababayan ang pangunahing prioridad. Mag-ingat kayo. Panatilihin ang komunikasyon sa lahat ng oras. Ang paglilipat ng mga bihag dito at ang mga susunod na hakbang. Gumawa siya ng isang mapanganib ngunit posibleng malaking desisyon. Opo, tumayo ng tuwid si Li Feng. Seryoso ang kanyang mukha. Tumango si Lu Fei. Hindi na dapat patagalin. Aalis na tayo ngayon. Tumalikod siya. Papunta sa kanyang sasakyan. Binuksan ang pinto ng sasakyan. Nakita niya ang kanyang kapatid na si Lu Ying na kinakabahang nakatingin sa kanya. Kuya, maaari na ba tayong umuwi? Yumuko si Lu Fei. Tinitigan ang mga mata ng kanyang kapatid. Sinubukang gawing magaan ang kanyang tono. Ililigtas din ni Kuya ang iba pang mga tiyo, tiya, kuya at ate na ikinulong ng mga masasamang tao sa lugar na ito. Babalik ako agad. Sumama ka muna kay Tito Zhao pabalik. Napakadelikado. Huwag ka nang pumunta. Hinawakan ni Lu Ying ang braso ng kanyang kapatid. Muling tumulo ang kanyang mga luha. May baril ang mga taong iyon. Magaling si Kuya. Kita mo naman na iligtas kita, di ba? Ginulo ni Lu Fei ang buhok ng kanyang kapatid. Mumiti. Kahit na medyo pilit ang ating iyon. Makinig ka. Sumama ka kay Tito Zhao. Ipinapangako ko na babalik ako agad para sunduin ka. Tinitigan ni Lu Ying ang determinadong mga mata ng kanyang kapatid. Alam niyang hindi niya ito mapipigilan.
Kinagat niya ang kanyang labi. Tumango siya habang lumuluha. Binitiwan ang kanyang kamay. Kung ganun, mag-inat ka. Bumalik ka agad. Naman, tumango si Luffy sa tatlong babae sa likurang upuan. Pagkatapos ay isinara ang pinto ng kotse. Lumapit siya kay Team Leader Zhao. Ang kapatid ko at ang mga kaklase niya. Maraming salamat sa inyo. Seryosong sinabi ni Team Leader Zhao. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin naming ligtas na ligtas sila. Maayos na ilalagay. Hindi na nagsalita pa si Luffy. Binuhat ang kanyang backpack. Lumakad papunta sa military truck. Nasa loob na ng driver's seat si Li Feng. Binuksan ni Luffy ang pinto ng passenger seat. Umupo siya. Umarangkada ang truck. Bumalikwas. Sa daan kung saan sila nanggaling. Patungo sa Jinhui International. Direksyon ng parke. Muling umalis. Tumingin si Luffy sa rearview mirror. Nakita niya ang kapatid niyang nakadikit sa bintana ng SG. Masigasig na kumakaway sa kanya. Ang kanyang maliit na mukha ay puno ng pag-aalala. Si Team Leader Zhao at ilang iba pang nakasibilyang damit. Sinimulan na nilang ayusin na lumipat ang mga babae sa ibang sasakyan. Galit na si Wang Tianxiong. Tahimik sa loob ng sasakyan. Tanging ang tunog ng makina at ang kaluskos ng mga gulong na dumadampi sa kalsada. Binasag ni Luffy ang katahimikan. Officially, dito sa Hilagang Myanmar, maliban sa 4 na pamilya ng Zhu, Wu, Zheng at Wang, ilan pang warlord ang mayroon? Hindi ba sila kayang kontrolin ng hukbong pamahalaan? Seryoso ang tono ni Li Feng. Maraming warlord. Mayroong palaging ilang dosena, malaki at maliit. Tulad ni Su Wen na may permanenteng teritoryo. May tiyak na lakas. Mayroon ding mga 12. Kadalasan ay may iba't ibang puwersa na sumusuporta sa kanila. Ang ilan ay may koneksyon pa sa ilang paksyon sa sentral na pamahalaan ng Myanmar. Ang boses ni Li Feng ay puno ng kawalan ng kakayahan. Sa pangalan, syempre, kinokontrol nila. Madalas ding naglulunsad ng mga operasyon sa paglilinis. Ngunit ang mga lugar kung saan naninirahan ang mga warlord na ito ay kadalasang malalalim na kabubatan. Komplikado ang lupain. Mahirap sakupin, madaling ipagtanggol. At masyadong malalim ang kanilang mga interes sa likod nito. Maliit. Ang pagbabalik ng dating sigla ay karaniwan. Maraming beses. Hukbong pamahalaan. Pinuno ng mga hukbong militar. Mga lokal na armadong grupo ng etniko. At sa pagitan ng mga kriminal na pamilya na binanggit natin kanina. Nagpapanatili ng balanse ng interes. O kaya naman, pagkakasundo. Tahimik na nakikinig si Luffy. Ibig sabihin, ang biglaang pagbagsak ni Su Wen ay maaaring makasira sa balanse sa lugar na ito. Pamilya Wang. Patuloy na nagtanong si Luffy. Kumusta ang kanilang lakas? Pang-ilan sila sa 4 na pamilya? Pamilya Wang. Nag-isip sandali si Li Feng. Sa usapin ng yaman at dami ng parke na kontrolado, maaaring pangalawa o pangatlo sila. Ngunit ang kanilang pamilya ang pinakamalupit at mapagmataas sa lahat. Ang pakikipagsabuatan sa mga pinuno ng hukbong militar ay pinakamalalim din. Lalo na kay Su Wen. Si Wang Daxiao ang kinatawan ng henerasyon ng pamilya Wang. Malupit at walang puso. Mahilig sa babae. Ngayon parehong patay na sina Wang Daxiao at Su Wen. Hindi mababanaag ang emosyon sa boses ni Luffy. Ano ang gagawin ng pamilya Wang? Ito ang pinakamahalagang tanong. Tumahimik si Li Feng ng ilang segundo. Bago dahan-dahang nagsalita. Tiyak na maghihiganti sila. Nawalan sila ng isang mahalagang kasosyo. At namatay ang isang direktang inapo. Nawala na ang kanilang dignidad. Sa estilo ng pamilya Wang, gagawin nila ang lahat para malaman kung sino ang may kagagawan. At pagkatapos ay magsasagawa ng pinakamadugong paghihiganti. Upang takutin ang iba pang puwersa at ang kanilang mga sariling kasamahan. May pag-aalala sa kanyang boses. Luffy, marami bang bakas ang iniwan mo noong nagliligtas ka ng tao? Posible bang matuntun ka nila? Inalala ni Luffy ang kanyang sarili sa Jinhui International. At ang ginawa sa kampo militar ng Mangka. Tapat niyang inamin. Nakita ako ng mga tao sa kompleks. Halos walang buhay sa kampo militar. Huminga ng malalim si Li Feng sa loob ng truck. Kung gayon, susundan nila ang mga bakas. Maaaring malaki ang posibilidad na matuntun ka at ang iyong pamilya. Mas naging mabigat ang tono ni Li Feng. Ang pamilya Wang sa loob ng bansa, lalo na sa mga lalawigan sa hangganan, ay mayroon ding maraming mata at tainga at negosyo. Maaaring hindi sila maglakas loob na gumawa ng malawakang aksyon sa teritoryo ng Longgo. Ngunit gumamit ng mga palihim na pamamaraan o umarkila ng mga mamamatay tao. Mahirap itong pigilan. Ito mismo ang pinakakinababahala ni Luffy. Hindi siya natatakot sa kanyang sarili. Ang kanyang pisikal na katangian na hindi tinatablan ng nuclear bomb ay nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na harapin ang anumang hayagan o palihim na atake.
Ngunit paano ang mga magulang niya? Paano ang kapatid niyang babae? Sila ay mga ordinaryong tao lamang. Hindi sila maaaring magtago magpakailanman sa ilalim ng kanyang pakpak. Kapag siya ay nagpabaya, o gumamit ang pamilya Wang ng anumang panlilinlang, o maruming taktika ng pagdukot at pamimilit, hindi niya ito matatanggap. Sumeryoso ang mukha ni Luffy. Mukhang ang paglutas. Sa Jinhui International, ang pagtulong sa mga kababayan sa kompleks ay unang hakbang lamang. Ang banta ng pamilya Wang ay dapat puksain. Kahit man lang, putulin ang kanilang mga kuko na umaabot sa kanya at sa kanyang pamilya. Anong paraan ang maaaring pansamantalang makapagpabagal sa kanila? O hindi sila maglakas loob na maghiganti? Tanong ni Luffy. May kasama itong bahagyang lamig na pagpatay sa kanyang boses. Narinig ni Li Feng ang ibig sabihin ng kanyang sinabi. Agad niyang sinabi, Luffy, huwag kang magpadalos-dalos. Ang pamilya Wang ay may malalim na ugat sa kanilang impluensya. Hindi ito malulutas sa pamamagitan ng pagpatay sa isa o dalawang tao. At ang paggawa nito sa loob ng bansa ay may ibang kahulugan. Ikaw, hindi ko sinabi na sa loob ng bansa. Pinutol siya ni Luffy. Nagulat si Li Feng. Agad niyang naintindihan ang plano ni Luffy. Kailangan nito ng impormasyon. Hindi direktang sumalungat si Li Feng. Sa halip ay maingat niyang sinabi, unahin muna nating ayusin ang mga bagay sa parke. Sa panig ng pamilya Wang, tignan ko kung maaari kong malaman sa pamamagitan ng aking mga koneksyon ang kanilang reaksyon at mga hakbang. CJ, tumango si Luffy. Hindi na nagsalita ang dalawa. Nag-iisip-isip. Kasabay nito, Jinhui International. Sa loob ng parke, ang mga ilang oras pagkatapos umalis ni Luffy, ay hindi bumalik sa katahimikan. Sa halip ay nahulog sa kabuluhan. Ang pagkamatay ni Chakai at karamihan sa mga piling gwardiya. Ang mga bihag, lalo na ang mga hindi pa matagal nakakulong, na may natitirang kalooban na lumaban, nang makita ang mahinang puwersa ng gwardiya, at paralisadong pamunuan, naglakas loob, sa paunguna ng ilang matatapang, sinubukang mag-alsa, sinalakay ang mga tarangkahan, agawin ang mga armas. Ang lakas na nagmumula sa kawalan ng pag-asa ay kamangha-mangha. Ginamit nila ang anumang kasangkapan na maaari nilang gamitin, kahit ang kanilang mga katawan, at nakipag-away ng husto sa mga natitirang gwardiya na nababalisa rin. Ang sigawan, ang labanan, at ang mga hiyaw ng paghihirap ay naging isang malaking ingay sa loob ng parke. Muling dinilig ng dugo ang lupa. Gayunpaman, ang paglaban ay madaliin. Bagamat natatakot ang natitirang mga gwardiya, mayroon silang mga armas. May kalupitan. Ang mas mahalaga, ang ilang maliliit na pinuno sa antas ng vice-supervisor ng parke ay nagkaroon ng reaksyon. Sumisigaw sila sa pamamagitan ng radyo. Tinawag ang mga tauhan na kaya pa nilang kontrolin. At pinigilan ang paglaban sa mas malupit na paraan. Ang mga pinuno na sumubok lumaban ay pinatay agad. Kinalagkad sila at ipinakita sa publiko sa isang bakanteng lot. Ang nakapangingilabot na pag-iyak ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Dahilan para ang iba pang mga bihag na nagbabalak lumaban ay matakot ng husto. Itinigil na nila ang paglaban. Matapos supilin ang kaguluhan sa loob, ilang maliliit na leader ang nagtipon sa madugong opisina ni Kay Chai na labis na natatakot. Tinitigan nila ang mga bangkay at ang mga bakas ng pagkawasak sa buong paligid. Tanging takot at panghihinayang ang kanilang nararamdaman. Mga punyeta, sino ba ang gumawa nito? Basta na lang namatay si Boss Kay Chai. Nanginginig ang boses ng isang leader na may peklat sa mukha. Siguradong hindi siya tao. Hindi kayang patayin ng mga bala. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ang gulo-gulo na ng lugar. Hindi makontak si Young Master Wang. Pati si Boss Keiichi. Ang ikatlong leader ay litong-lito. Kinagat ng lalaking may peklat sa mukha ang kanyang labi. May bakas ng ambisyon sa kanyang mga mata. Hindi tayo dapat magkagulo. Pakalmahin muna natin ang sitwasyon. Ilabas natin ang video footage. Para makita natin kung ano ba talaga ang hitsura ng halimaw na yon. Tapos kontakin agad natin ang pamilya Wang. Iulat natin ang sitwasyon dito. Patay na si Keiichi. Hindi pa natin makontak si Young Master Wang. Siguro ito na ang pagkakataon natin. Nang marinig ito ng iba, kumislap din ang kanilang mga mata. Ang kaguluhan ay nangangahulugang panganib. Ngunit maaari rin itong mga hulugang pagkakataon na umangat sa posisyon. Agad silang kumilos. Mahigpit nilang inutusan ang mga natitirang bantay na higpitan ang pagbabantay sa mga bihag. Habang pinapunta ang iba sa control room, kunin ang lahat ng CCTV footage nang pumasok si Luffy. Hindi nagtagal, ilang malabong video ang nakuha. Sa video, ang figura na iyon ay kasing bilis ng multo. Dinurog ang mga ulo.
Sinalubong ang mga bala habang sumusugod. Dahilan para muling makaramdam ng panlalamig sa kanilang mga likod ang lahat ng leader at bantay na nakapanood ng video. Hindi ito ang lakas at bilis na kayang taglayin ng isang tao. Ipinadala nila ang mga importanteng video clips at ang ulat ng pagkamatay ni Keichay at ang malaking pagkalugi sa lugar. Ipinadala nila ito ng madalian sa mga tauhan ng pamilya Wang. Hilagang Myanmar. Sa loob ng isang manor na may mahigpit na seguridad at marangyang palamuti. Sa silid-aralan, isang lalaking nasa edad 50 na nakasuot ng tangsuit, ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Wang, si Wang Tianxiong, ay nakatingin sa natanggap na impormasyon ng may galit sa mukha. Ang kanyang tsaan na gawa sa purong buhangin ay nabasag sa mga pira-piraso. Ang Jinhui International ay sinalakay. Si Chacha ay patay. Dose-dose ng gwardiya ang namatay o nasugatan. Ang boses ni Wang Tianxiong ay malamig. Ang bawat salita ay may kasamang pagnanais na pumatay. Sino ang gumawa nito? Nalaman na ba? Ang ilang pinagkakatiwalaang tauhan na nakatayo sa ibaba ay tahimik na parang mga pipi. Isang pinuno na responsable para sa paniktik ang tumikhim at humarap. Sagot po. Ayon sa impormasyon at video na nagmula sa parke, ang sumalakay ay isa lamang tao. Ngunit ang lakas ng laban na ipinakita niya ay hindi pangkaraniwan, hindi pangkaraniwang tao. Narito ang video. Inopera niya ang computer at ipinalabas ang malabong video. Tinitigan ni Wang Tianxiong ang screen. Pinapanood ang figura na pumatay sa hindi maipaliwanag na paraan. Ang kanyang mga mata ay patuloy na lumiit. Bilang isang makapangyarihang tao na kumokontrol sa isang malaking imperyo ng krimen. Marami na siyang nakitang malupit na karakter. Ngunit ang nilalang sa video sa harap niya ay lampas sa kanyang pag-unawa. Isang tao. Sinira ng isang tao ang isa sa aking mga parke. At pinatay si Chacha. Bulong ni Wang Tianxiong sa kanyang sarili. Pagkatapos ay biglang nag-angat ng kanyang ulo. Nasaan si Junhao? Hindi ba't si Junhao, ang anak ko, ay pumunta kay Sowen ngayon? Makipag-ugnayan ka agad sa kanya. At papuntahin siya doon kasama ang kanyang mga tauhan. Hindi. Mag-ingat siya. Magdala ng mabibigat na armas. Ang kanyang tauhan ay nagmadaling kontakin ang nakatatandang anak ni Wang. Si Wang Junhao. Gayunpaman, hindi makontak ang telepono. Kontakin ang bodyguard na kasama ni Wang Junhao. Wala ring balita. Isang masamang kutob. Ang bumalot sa isip ni Wang Tianxiong. Muling kontakin ang kampo ni General Sowen. Hindi nagtagal. Mas masamang balita ang dumating. Ang kampo ni General Sowen sa lambak ng Mangka ay tuluyang naputol ang komunikasyon. May nagulat na scout na may makapal na usok na nagmumula sa direksyon ng lambak. Malinaw na naririnig ang matinding putukan at pagsabog. Ngunit ngayon ay tahimik na. Hindi makalapit. Biglang tumayo si Wang Tianxiong. Ang kanyang mukha ay madilim na parabang tumutulo ang tubig. Nawawala ang kanyang anak. Ang kampo ng mahalagang kasosyo ay pinaghihinalaang sinalakay. Ang kanyang sariling parke ay dumanas ng madugong paglusob ng isang tao. Napakalapit ng mga pangyayari. Ito ay laban sa aking pamilya Wang. May malamig na kislap sa mga mata ni Wang Tianxiong. Sino man ito, na magtangkang saktan ng anak ko, si Wang Tianxiong. Sirain ang aking negosyo. Gusto kong mamatay siya ng walang kalibingan. Pati na ang kanyang pamilya, kaibigan, lahat ng may kaugnayan sa kanya. Walang ititira. Agad siyang nagbigay ng utos. Magpadala ng mga piling tauhan na may dalang mabibigat na armas. Agad na pumunta sa Jinhui International Parke. Kunin ang depensa. Imbestigahan ang lahat ng pahiwatig tungkol sa mga umaatake. Lalo na ang impormasyon na maaaring tumuro sa kanilang pagkakakilanlan. Magpadala ng isa pang pangkat ng piling tauhan sa lambak ng Mangka. Siyasatin ang sitwasyon sa anumang paraan. Hanapin ang kinaroroonan ni Wang Junhao. Simulan ang lahat ng koneksyon at network sa loob ng bansa. Siyasatin ng mabuti ang mga galaw sa hangganan. Kontakin ang 3 iba pang pamilya at mga warlord na may pakikipagtulungan. Ipaalam ang sitwasyon. Magbigay ng presyon. Magkatuwang na pagsisiyasat. Mga utos ay isa-isang ipinadala. Ang buong kapangyarihan ng pamilya Wang sa hilagang Myanmar ay nagsimulang kumilos ng baliw. Hangganan ng Dragon Country. Unit ng lungsod ng Yunhai. Kapapanatag pa lamang ni Zhao Jiangwo sa mga batang babae tulad ni Lu Ying. Mag-isa siyang pumasok sa isang silid ng naka-encrypt na komunikasyon. Kinokonekta ang direktang linya sa mas mataas na antas. Umilaw ang screen. Lumitaw ang isang matanda. Seryoso ang mukha. Ulat ng sitwasyon. Diretso ang matanda. Huminga ng malalim si responsableng Zhao. Ang impormasyong ipinadala ni Li Feng ay iniulat sa pinakamaikling paraan. Binigyang diin si Lu Fei.
at ang kanyang pagwasak sa kampo ng isang warlord nang nag-iisa sa maikling panahon. Pagpatay sa daan-daang armadong tauhan. Ang hindi makataong pagpapakita ng pagliligtas ng mga bihag. Ang matanda sa kabilang panig ng screen, nakikinig sa ulat ng pangkat Zhao. Ang kanyang mga mata mula sa unang pagiging seryoso. Unti-unting naging gulat, hanggang sa pagkabigla at hindi makapaniwala. Sigurado ka ba? Ang ulat ni kasamang Li Feng. Ang sitwasyon ay totoo. Tanong ng matanda sa malalim na boses. May pag-iingat sa kanyang boses. Punong General. Ang pare-parehong pagiging maasahan ni kasamang Li Feng. At ang komprehensibong paghusga na ginawa sa estado ng mga nailigtas na bihag. Ang taong ito na si Luo Fei ay talagang lumampas sa karaniwang saklaw ng pag-unawa. Matatag ang tono ni Responsableng Zhao. Matagal na natahimik ang matanda. Bahagyang kinatok ang mga daliri sa mesa. Ang kanyang background. Malinis. Ordinaryong pamilya. Ordinaryong karanasan sa trabaho. Walang abnormal na talaan bago ito. Ito ay dahil sa pagkidnap sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Kaya't nagpakita ng ganitong kakayahan. Sagot ni Responsableng Zhao. Muling natahimik ang matanda. Matagal. Dahan-dahan siyang nagsalita. Ang bagay na ito, itinuring na lubhang kumpidensyal. Lahat ng impormasyon tungkol kay Luo Fei, para lamang sa mga kinakailangang tauhan. Opo, tungkol naman sa kanyang pagbabalik sa compound para iligtas ang mga kababayan. Sandaling huminto ang matanda. Pumayag. Ngunit sa pamamagitan ni kasamang Li Feng, hanggat maaari, gabayan siya upang mabawasan ang mga hindi kinakailangang kaswalti at pagkasira. Kasabay nito, hanggat maaari, mangalap ng pangunahing impormasyon tungkol sa pamilya Wang at sa mga kaugnay na kriminal na grupo. Ang taong ito ay isang espada na hindi kayang sukatin ng ordinaryong pangangatwiran. Kung magagamit ng maayos, marahil ay kayang hatiin ang sugat sa Myanmar. Kung hindi magagamit ng maayos, hindi natapos ng matanda ang kanyang sinasabi. Ngunit naiintindihan ni Kapitan Zhao ang panganib at bigat nito. Naiintindihan ko po. Mananatili akong nakikipag-ugnayan kay kasamang Li Feng. Mag-ulat anumang oras ng progreso. Tapos na ang komunikasyon. Sumandal si Kapitan Zhao sa kanyang upuan. Kinuskos ang kanyang noo. Sa labas ng bintana, unti-unting dumidilim ang langit. Pagbalik sa compound, huminto ang truck sa isang kanto ng burol na mga 500 metro ang layo mula sa Jinhui International Compound. Ang papalubog na araw ay tinina ang abot tanaw sa isang kulay kahel na kulay ng dapit hapon. Ang makapal na tropikal na pananim ay sumasayaw sa hangin. Sa loob ng driver's seat, hinila ni Li Feng ang handbrake. Sa pamamagitan ng windshield, maingat niyang tiningnan ang direksyon ng compound. Sa upuan ng pasahero, si Luo Fei ay tahimik ding nakatingin sa harapan. Ang nakakuha ng kanilang atensyon ay ang malapit sa gate ng compound. Ang tatlong itim na riyi na kararating lang. At isang binago. May welded na bakal at nakakabit na machine gun na pickup truck. Humigit kumulang 20 katao na nakasuot ng itim na combat uniform. May kumpletong kagamitan. Mabilis kumilos. Ay bumababa mula sa mga sasakyan. At mabilis na nakikipag-usap sa ilang gwardiya ng compound sa gate. Ang mga taong ito ay mabilis kumilos. Ang mga armas na dala nila ay mas mahusay kaysa sa mga lumang rifle ng mga gwardiya ng compound. Ang ilan sa kanila ay may dalang mahahabang kagamitan na parang rocket launcher. Mga tauhan ni Wang Yan. Pinahina ni Li Feng ang kanyang boses. Seryoso ang tono. Ang bilis ng mga kilos nila. Mukhang kararating lang na reinforcements. Marami-rami rin sila. Mas maganda rin ang gamit kaysa sa mga gwardiya ng compound. Tiningnan ni Luo Fei ang grupo. Walang anumang pagbabago sa kanyang mukha. Kararating lang nila. Hindi pa nila lubusang alam ang sitwasyon sa compound. Kalmado ang boses ni Luo Fei. Sakto. Isahan na lang. Inabot niya ang kanyang kamay. Kinukuha ang cellphone ni Kay sa kanyang bulsa. Iniabot kay Li Feng. May ilang record ng komunikasyon at mga record ng paglilipat dito. Maaaring may pakinabang. Sabi ni Luo Fei. Ingatan mo ng mabuti. Pagkatapos ay inilagay ang kanyang cellphone sa isang backpack sa gilid. Pati na rin ang bank card na yon sa wallet sa loob ng backpack. Nagulat si Li Feng. Naiintindihan niya. Natatakot si Luo Fei na masira ito sa laban. Ano? Ano ang balak mong gawin? Pagkatapos magtanong ni Li Feng, muli niyang ibinaling ang kanyang tingin sa mga elite ng pamilya Wang na pumapasok sa compound. Kinalas ni Luo Fei ang seatbelt. Inunat ang kanyang leg. Nagdulot ng bahagyang tunog. Sa pangunahing gate ako dadaan. Diretsahan niyang sinabi. Pinakamabilis. Bumuka ang bibig ni Li Feng. May gustong sabihin. Ngunit nang maalala niya ang hindi makataong pagganap ni Luo Fei sa kampo militar, ibinulsa na lang niya ang kanyang sasabihin. Sa harap ng ganap na lakas at bilis, maraming karaniwang taktika ang tila hindi na kailangan.
Itinulak ni Luo Fei ang pinto ng sasakyan. Tumalon pababa mula sa truck. Hindi siya agad sumugod. Sa halip, tumayo siya sa lugar. Bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata. Nag-ayos ng paghinga. Pagkatapos ay lumingon kay Li Feng. Huling nagbilin. Pagkatapos kong ayusin, bibigyan kita ng senyas. Pumasok ka gamit ang sasakyan. Kolektahin ang mga ebidensya at ari-arian na maaaring magamit. Pagkatapos, ayusin ang paglikas ng mga tao sa loob. Tumango ng mariin si Li Feng. Ikaw, mag-ingat ka. Hindi na nagsalita pa si Luo Fei. Siya'y tumalikod. Humarap sa tarangkahan ng parke na may layong 500 metro. Bahagyang nakabaluktot ang mga binti. Sa sumunod na sandali, boom! Biglang bumigay ang matigas na lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Bumukas ang isang pabilog na bitak na parang sapot ng gagamba. Ang buo niyang katawan ay tila nakawala sa gapos ng grabidad. Naging isang malabong anino. Mabilis na sumugod papunta sa tarangkahan ng parke. Hindi niya sinadyang kontrolin ang ingay. Gusto niyang gumamit ng pinakamabilis na bilis. Bago pa man makapag-react ang kalaban. Sumugod sa gitna ng mga kalaban. Puksain sa malapitan. 500 metro ang layo. Ang isang ordinaryong tao ay maaaring kailanganing tumakbo ng 1 minuto. Ngunit si Luo Fei ay ilang segundo lamang. Ang mga damo at puno sa gilid ng daan ay napunit ng marahas na bugso ng hangin at tumumba sa magkabilang panig. Ang alikabok ay bumuo ng isang tuwid na bakas ng usok sa kanyang likuran. Anong tunog iyon? Sa may pintuan ng parke. Tila may narinig na hindi pangkaraniwang ingay ang isang piling miyembro ng pamilya Wang na naninigarilyo. Nag-aalalang tumingala siya sa direksyon ng libis. Malinaw niyang nakita ang isang malabong anino. Mabilis itong sumugod patungo sa direksyon na yon. Napakabilis na tila hindi tao. Biglang nanliit ang kanyang mga mata. Itinapon ang sigarilyo. Sumigaw siya. Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang rifle. Gayunpaman, ang kanyang babala at pagtataas ng baril. Sa bilis ni Luo Fei, kakalabas pa lamang ng kanyang boses. Ang figura ni Luo Fei ay sumugod na sa lugar na wala pang 50 metro ang layo mula sa tarangkahan. Bilis, magpaputok kayo, sigaw ng isang lalaking tila maliit na boss. Itinaas din niya ang kanyang baril. Ang 7 o 8 piling miyembro ng pamilya Wang at ilang bantay sa parke na nagtipon sa may pintuan. Agad na nag-react. Dada. Bang, bang, bang. Gayunpaman, isang eksena na nagpakilabot sa lahat ng bumaril ang lumitaw. Ang figurang iyon sa gitna ng ulan ng bala ay tila sumasalungat sa batas ng physics. Mabilis na nagbago ng direksyon. Umiiwas. Karamihan sa mga bala ay tumama sa kawalan. Nagpausbong ng alikabok. Tila tinamaan ng ilan sa mga bala ang kalaban. Ngunit parang tumama sa makapal na bakal na plato. Tumalbog. Hindi nabawasan ang bilis ng lalaking iyon. Halimaw. Ang halimaw sa video. Isang gwardiya sa parke na nakapanood ng surveillance video ay natakot ng labis. Sumigaw. Ang kanyang sigaw ay nagpakaba sa mga piling tauhan ng pamilya Wang. Ngunit ang kanilang mahusay na pagsasanay ay hindi sila ganap na pinanghina ng loob. Bazooka. Maghanda. Sigaw ng maliit na pinuno. Gayunpaman, huli na. 50 metro ang layo. Para kay Luo Fei, mabilis na narating. Sa mismong sandali na ang piling tauhan na humihila ng bazooka ay lumingon. Sinusubukang magpuntirya. Ang figura ni Luo Fei ay tila biglang nag-teleport patungo sa gilid ng karamihan. Hindi niya pinili ang pinakaunang target. Sa halip ay parang tigre sa gitna ng mga tupa. Direktang sumugod sa masikip na lugar. Bang! Ang unang piling tauhan ng pamilya Wang na nabangga niya ay nakaramdam na parang binangga ng isang rumaragasang truck. Dapat alam ng mga kaibigan na madalas magkaroon ng swerte ang pakiramdam na ito. Agad na gumuho ang dibdib. Ang buong katawan ay tumilapon. Nangibabaw sa 2 tao sa likod niya. Ang figura ni Luo Fei ay hindi tumigil sa gitna ng karamihan. Inilahad niya ang kanyang mga kamay. Crack! 2 malutong na tunog ang sabay na umalingaw-ngaw. Ang mga pulso ng 2 piling tauhan sa kaliwa at kanang panig na kakabukas pa lang ng baril ay pinisak ni Luo Fei. Inagaw ang baril. 2 rifle ang napunta sa kamay ni Luo Fei. Ngunit hindi niya ito ginamit. Para sa kanya, ang mga baril ay hindi kasing epektibo ng mga malamig na armas o direktang pakikipaglaban. Iwinasiwas niya ang kanyang mga kamay. At agad na bumaluktot at nag-iba ang hugis ng mga baril. Ginawa niyang 2 maikling bakal na tubo. Agad niyang iwinasiwas pahalang. Bang-bang! Ang 2 elit na sundalo ng pamilya Wang na sumugod ay tinamaan sa ulo ng binaluktot na baril. Agad silang nanghina at bumagsak. Itinapon ni Luo Fei ang mga kalakal at basura. Nakatuon ang kanyang tingin sa likuran ng karamihan, sa elit na sundalo na nag-aayos ng rocket launcher. Natataranta itong nagpuntirya. Kumilos siya ng napakabilis.
Iniwasan niya ang bayoneta na sumaksak mula sa gilid. Agad siyang lumitaw sa harap ng lalaking may rocket launcher. Sa nakahihindik na paningin ng elite na sundalo, mabilis na iniunat ni Luo Fei ang kanyang kaliwang kamay. Hinawakan niya ang dulo ng rocket launcher. Itinaas niya ito paitaas. Hush! Ang rocket ay nag-iwan ng mahabang buntot ng apoy. Lumipad ito ng pahilis, dumadaiti sa katawan ni Luo Fei. Gumuhit ito ng arko sa kalangitan. Sa huli, malayo itong bumagsak sa kakahuyan sa likod ng kompleks. Sumabog ito ng malakas. Ang apoy ay sumambulat sa langit. Habang ang kanang kamay ni Luo Fei ay nagkumpol ng kanyang mga daliri tulad ng isang kutsilyo. Mabilis itong tumama sa lalamunan ng lalaking may rocket launcher. Nanlaki ang mga mata ng elite na sundalo. Bumulong ang kanyang lalamunan ng kakaibang tunog. Bumagsak ang rocket launcher mula sa kanyang kamay. Itinukod ni Luo Fei ang kanyang paa. Sinipa niya ang bumabagsak na rocket launcher patungo sa isang kalaban na nagtatangkang magpuntirya ng baril. Tumama ang mabigat na rocket launcher sa dibdib ng lalaki. Ito ay nagpabagsak sa kanya. Kasabay nito, ang tingin ni Luo Fei ay bumagsak sa ilang Burmese na machete na nakalagay sa istante ng armas sa loob ng gate. Makapalang talim. Kumikinang ang mga dulo. Muli siyang gumalaw. Parang ipo-ipo na sumugod sa istante ng armas. Agad siyang dumakot gamit ang dalawang kamay. Hawak na niya ang dalawang machete. Simulan. Bulong ni Luo Fei sa kanyang sarili. Ang boses ay walang anumang emosyon. Hawak ang dalawang espada. Muling sumugod sa gitna ng mga kalaban. Sa bawat paghampas, tumpak na tinatamaan ang mahahalagang parte ng katawan ng mga kalaban. Sumusulpot si Luo Fei sa gitna ng mga tao. Kumikislap. Sobrang bilis na nag-iwan na lamang ng malabong anino. Bagamat sanay at disiplinado ang mga piling tauhan ng pamilya Wang. At walang takot mamatay. Ngunit sa harap ng ganitong uri ng nakakatakot na lakas at bilis na hindi nila kayang unawain. Ang kanilang paglaban ay tila napakawalang silbi. Ang labanan ay nagpapakita ng isang panig na sitwasyon. 20 piling tauhan ng pamilya Wang. Dagdag pa ang 17 o 18 bantay ng compound. Sa loob lamang ng 2 minuto, ay bumagsak ang karamihan. Ang natitirang ilan ay tuluyang nanghina. Itinapon nila ang kanilang mga armas. Umiiyak na nagtangkang bumalik sa loob ng sasakyan o tumakbo papunta sa kailaliman ng compound. Ngunit hindi sila binigyan ng pagkakataon ni Luo Fei. Ang liwanag ng espada ay sumunod na parang anino. Ang huling nagtangkang pumasok sa driver's seat ng SE ay hinila ni Luo Fei sa kwelyo mula sa likod at puwersahang kinaladkad palabas. Dumaan ang talim ng espada. Ang hiyaw ay biglang naputol. Ang talim ng 2 espada sa kanyang kamay ay puno na ng maliliit na bingaw at baluktot na parte. Ang kanyang kasuotang pang-ehersisyo ay muling nabahiran ng dugo ng kalaban. Marami ring tumalsik sa kanyang mukha. Tumingin sa paligid. Sa lugar ng gate, wala nang nakatayong kalaban. Habang sa malayo sa mga gusali ng compound, tila may naririnig na sigaw at kaguluhan. Malinaw na narinig ng mga bantay at bihag sa loob ang matinding putukan sa gate. Ang mga pagsabog at hiyawan. Hindi ito pinansin ni Luo Fei. Lumapit siya sa pickup na ginawa. Kumuha ng malinis na canvas mula sa upuan sa tabi ng driver. Pinunasan ang dugo sa kanyang kamay at mukha. Pagkatapos, siya ay lumingon. Papunta sa kurbada ng lambak. Sa direksyon kung saan nakatago ang truck. Kumaway siya. Alam niya. Tiyak na binabantayan ni Li Feng ang lugar. Tama nga. Pagkalipas ng ilang minuto, ang military truck na may malalaking ilaw ay dahan-dahang lumabas mula sa likod ng lambak at huminto sa harap ng tarangkahan ng compound. Huminto si Li Feng sa kanyang sasakyan. Lumundag pababa. Tinitingnan ang tanawin sa may pintuan. Kahit handa na siya, hindi pa rin niya maiwasang sumikip ang kanyang mga mata. Pinuwersa niyang ilayo ang kanyang tingin at tumingin kay Luo Fei na nakatayo sa gitna. Nalutas na. Bahagyang tuyo ang boses ni Li Feng. Engan. Tumango si Luo Fei. Inihagis sa lupa ang 2 itak sa kanyang kamay. Dapat mayroon pang ilang natitirang bantay sa loob. Maaaring may ilan din na gustong manlaban sa kabuluhan. Hindi tiyak. Pumunta ka at mangolekta ng ebidensya at ari-arian. Pupunta ako sa loob para linisin ang natitirang mga bantay. Pagkatapos ay mag-organisa ng paglikas. Huminga ng malalim si Li Feng. Pinigilan ang hindi komportable. Tumango. CJ. Mag-ingat ka. Maaaring mas komplikado ang sitwasyon sa loob ng compound. Lalo na at may daan-daang natatakot. Mga bihag na maaaring matagal nang inaabuso at siniraan ng isip. Luo Fei. Hindi na nagsalita pa. Tumalikod. Mabilis na naglakad papasok sa compound. Mabilis na nawala ang kanyang figura sa loob ng compound. Pinanood ni Li Feng ang kanyang likod na naglalaho. Agad siyang kumilos. Una niyang kinolekta mula sa mga katawan ng mga piling tauhan ng pamilya Wang
Ang mga kapaki-pakinabang na kagamitan sa komunikasyon. Impormasyon. Pagkatapos ay mabilis siyang naglakad patungo sa gusali sa compound kung saan naroon ang opisina ni Chachay. Alam niya na doon malamang nakaimbak ang pangunahing talaan ng mga transaksyon ng kriminal na grupo. Mga tala ng transaksyon. At ang nakuhang malaking halaga ng pera at mahahalagang bagay. Sa loob ng compound. Sporadic na putok ng baril. Sigawan. Iyak. At pagkatapos ay biglang natahimik. Nagpapahiwatig na may nagaganap ding paglilinis sa loob. Pagkalipas ng halos kalahating oras, muling lumitaw si Luffy sa pangunahing bakanting lot ng complex. Sa likod niya, unti-unti, may mga taong nagsimulang lumabas mula sa iba't ibang gusali. Dadalin ko kayo pauwi. Ang unang lumabas ay ilang matatapang. Mga batang lalaki na may takot at pagtataka sa kanilang mga mukha. Sumunod ang mas maraming lalaki at babae. Karamihan sa kanila ay gusgusin ang pananamit. Payat at maputla. Ang kanilang mga mata ay walang buhay o puno ng takot. Marami sa kanila ay may sari-sari at lumang mga sugat. Sinuportahan nila ang isa't isa. Patungo sa bakanting lot. Dumarami ang bilang. 100, 200, 300. Sa huli, halos 500 tao ang nagtipon. Tumayo si Luffy sa harap ng karamihan. Tinitigan ang bawat mukha na puno ng paghihirap. Umabot ang kanyang boses sa bawat isa. Ang mga dumukot sa inyo, ang mga umabuso sa inyo, ay patay na. Ngayon, malaya na kayo. Ang mga gustong umuwi, sumunod kayo sa amin. Simpleng tatlong pangungusap. Pagkatapos ng maikling katahimikan, hindi malaman kung sino ang unang umiyak. Kasunod nito, mabilis na kumalat ang iyakan. Halos 500 tao. Umiyak ng umiyak. Tahimik na nagmasid si Luffy. Hindi nagmamadali. Hanggang sa si Li Feng na may 2 malalaking bag sa likod. Ay mabilis na lumabas mula sa gusali ng opisina at bumulong sa kanya. Ito lang ang nakita ko. May isa pang malaking vault na hindi ko mabuksan sa ngayon. Hindi ko alam kung ano ang laman. Tiningnan ni Luffy ang bag na dala niya. Tumango. Pagkatapos, humarap muli siya sa grupo at nagsalita. Nadaig ng kanyang boses ang mga iyak. Tumahimik. Unti-unting humupa ang mga iyak. Lahat ng tao ay may mga namumulang mata. Tumingin sa kanya. Ngayon, sumunod sa utos. Yung mga marunong magmaneho. Tumayo. Yung medyo malakas ang katawan. At makakatulong magpanatili ng kaayusan. Tumayo. Mga bata. Kababaihan. Mga sugatan. Unahin sa sasakyan. Hindi sapat ang mga sasakyan natin. Gamitin ang mga sasakyan sa loob ng parke. Gamitin ang mga sasakyang dala ng mga taong iyon. Tayo. Dadalin namin kayo pauwi. Sa lalong madaling panahon, lumabas mula sa grupo ang ilang dosenang marunong magmaneho. At ilang mga kabataang lalaki na medyo kalmado pa. Sa mabilis na pag-organisa ni Li Feng, sinimulan nilang gabayan ang mga tao. Maayos na sumakay sa lahat ng sasakyang makikita sa loob ng parke. Mga mid-size na bus, mga van, mga motorsiklo at ang mga rigi at pickup na dala ng pamilya Wang. Dagdag pa ang mga military truck na dala nila. Umabot sa mahigit 40 sasakyan ang nailikom. Bagamat maaaring medyo masikip, ngunit kailangang maisakay ang lahat. Sa simula ay medyo magulo pa. Si Luffy ay nakatayo sa isang tabi, tahimik na nagmamasid sa lahat ng ito. Hindi siya nakikilahok sa partikular na gawaing pag-organisa. May iba pa siyang gagawin. Li Feng. Tinawag niya si Li Feng na abala sa paggawa. Lumingon si Li Feng. Iulat sa nakatataas ang sitwasyon dito. Ang laki ng konvoy. Tinatayang oras ng pagdating. Sabi ni Luffy. At saka, ang safe ni Chaikai. Agad na naunawaan ni Li Feng na kukunin ni Luffy ang mahahalagang ari-arian at ebidensya sa parke. Itinuro niya ang pinakamataas na gusali ng opisina. Opisina ni Chaikai. Sa loob ay may maliit na silid pahingahan. Nasa silid pahingahan ang safe. Nakatago sa pader. Hindi ko alam ang password. Maaaring kailanganin ang pagsabog o. Naiintindihan ko. Pinutol siya ni Luffy. Nagpapahiwatig na naiintindihan niya. Tumalikod siya. Kinuha ang kanyang bag mula sa truck. Pagkatapos ay naglakad patungo sa gusali ng opisina. Diretsong naglakad si Luffy papunta sa opisina ni Chaikai. Ayon kay Li Feng, binuksan niya ang pinto ng silid pahingahan sa loob. Magulo sa loob, isang malaking kama, isang aparador, isang vanity table, at isang madilim na berdeng nakalagay sa pader. Mukhang mabigat na metal na safe. Sarado ang pinto ng safe. Sa itaas ay isang komplikadong mekanikal na lock ng password at electronic keypad. Naglakad si Luffy sa harap ng safe. Tiningnan ito. Inunat ang kanyang kanang kamay. Nakabuka ang 5 daliri. Idinikit sa makapal na metal na pinto ng safe. Dumampi ang palad sa malamig na metal. Pagkatapos, bigla niyang ikinuyom ang kanyang 5 daliri.
Ang mga dulo ng daliri ay parang 5 bakal na karayom. Malalim na bumabaon sa metal na panel ng pinto. Ang nakakabinging tunog ng metal na sa pilitang pinipilipit at bumabago. Tumulog sa silid pahingahan. Pagkatapos, hinila ni Luffy ang kanyang 5 daliri pabalik. Ang buong makapal na pinto ng safe ay sa pilitang hinila niya gamit ang kanyang lakas. Ganap na nakalantad sa harap ng kanyang mga mata. Hindi maliit ang espasyo sa loob. Nahahati sa ilang patong. Sa pinakataas na patong, maayos na nakasalansan ang mga pera ng iba't ibang kulay mula sa iba't ibang bansa. Sa gitnang patong, may ilang makapal na envelope ng dokumento at ilang nakakalat na alahas. Mga mamahaling bagay tulad ng relo at ilang baril at bala. Sa ilalim, ay mga ginintuang baras. Maayos na nakahanay. Nagpapabanaag ng malamig na metal na sinad. Hindi na tiningnan ni Luffy ng detalyado. Nagmamadali siya sa oras. Kinuha niya ang backpack na nakasukbit sa kanyang likod. Nagpalit ng huling malinis na kasuotang pang-ehersisyo. Pagkatapos ay inilagay ang kanyang pitaka, cellphone, at charger sa kanyang bulsa. Ibinuhos ang iba pang kalat. Nagsimulang maglagay sa loob ng backpack. Unang inilagay ang mga file na may papeles. Ang mga ito marahil ay mahahalagang ebidensya. Pagkatapos ay malalaking tumpok ng pera. Magkahalo ang iba't ibang pera. Isiniksik sa pagitan ng mga patong at mga puwang ng backpack. Mabilis na napuno ang espasyo ng backpack. Halos pumutok na sa kapupuno. Halos hindi na maisara ang zipper. Ngunit ang mga ari-arian sa loob ng safe, may natira pang malaking bahagi. Pangunahin na ang labis na dami ng pera at mga baras ng ginto. Sumimangot si Luffy. Tiningnan niya ang buong silid pahingahan. Napako ang kanyang paningin sa ilang nakatiklop na malalaking bag na canvas na ginagamit para sa paglalagay ng bagahe sa tabi ng kama. Lumapit siya. Hinila ang bag. Bumalik sa harap ng safe. Nagpatuloy sa paglalagay. Napuno ang isang bag. Kumuha ng pangalawa, pangatlo, pang-apat, hanggang sa mailagay niya ang lahat ng mahahalagang cash sa loob ng safe. Mga baras ng ginto, mga alahas, at yaong mga file na may papeles. Lahat ay inilagay sa backpack at 4 na malalaking bag na canvas. Hindi pinansin ang baril at mga bala. Ang backpack at 4 na bag ay pawang mabibigat. Lalo na ang bag na naglalaman ng mga baras ng ginto. Nakakagulat ang bigat. Ngunit para kay Luffy, walang pagkakaiba ang pagdala nito sa kanyang kamay sa pagdadala ng ilang piraso ng damit. Bitbit niya ang backpack at 2 bag sa isang kamay. Bitbit ang natitirang 2 bag sa kabilang kamay. Tumalikod at lumabas ng silid pahingahan. Lumabas ng gusali ng opisina. Sa labas ng bakanteng lote. Malapit nang matapos ang pagkakarga sa mga sasakyan. Mahigit 40 sasakyan. Parang isang mahabang ahas. Nakahanay sa bakuran. Puno ng tao ang bawat sasakyan. Ang ugong ng mga makina, halo-halo sa ingay ng mga motorsiklo, ay sadyang mainay sa dilim ng gabi. Si Li Feng ay nasa unahan ng mga sasakyan. Mabilis na nag-uulat sa telepono. Seryoso ang kanyang mukha. Nang makita si Luffy na may dalang malalaking bag, nagulat siya. Pagkatapos ay tinapos ang tawag. Mabilis siyang lumapit. Nailagay na lahat, tiningnan ni Li Feng ang ilang umbok na bag. Inihagis ni Luffy ang backpack at 4 na canvas bag. Sa upuan ng pasahero ng military truck, ang mabibigat na bag ay bumagsak sa upuan, na nagdulot ng malabong tunog. Ikaw ang magmaneho, magbigay daan. Sabi ni Luffy kay Li Feng, puntahan ang lugar ng pagsasalubong. Tanong ni Li Feng, tiningnan ni Luffy ang mahabang hanay ng mga sasakyan. Sa huli tumigil sa dulo ng pila, pupunta ako sa likod. Sabi niya ng maikli. Naintindihan ni Li Feng, masyadong mahaba ang pila ng mga sasakyan. Magkakaiba ang kondisyon ng mga sasakyan. Komplikado ang mga tao. Mahirap masiguro na walang mangyayari sa daan. Kung si Luffy ang nasa likod, malulutas niya ang anumang hindi inaasahan. CJ, hindi na nagsalita pa si Li Feng. Tumalon siya sa driver's seat ng truck. Pinaandar niya ang makina. Pumindot ng 2 beses sa busina, bilang hudyat ng pag-alis. Gumalaw ang unang sasakyan. Ang mga sasakyan sa likod ay dahan-dahang umandar din. Tumayo si Luffy sa kinatatayuan niya. Pinanood na umalis ang mga sasakyan sa tarangkahan ng parke. Hanggang sa ang mga motorsiklo sa huling bahagi ng pila ay malapit nang umalis. Saka lamang siya humakbang. Hindi nagmamadali. Sumusunod sa likuran ng konvoy. Ganap nang bumagsak ang gabi. Ang daan sa kabundukan ng Hilagang Myanmar ay bako-bako at mahirap tahakin. Walang mga ilaw sa daan. Tanging ang mga ilaw ng sasakyan ang pumupunit sa dilim. Hindi mabilis ang pag-usad ng konvoy. Ngunit mabuti na lang. Ang buong paglalakbay ay tahimik. Walang nakasalubong na mga checkpoint. Walang naranasang panggugulo mula sa iba pang armadong grupo.
Tanging ang dagundong ng makina at ang tunog ng mga gulong na dumadaan sa mga batong maliliit ang umalinggaw sa pagitan ng tahimik na lambak. Sumusunod si Luffy sa hulihan ng konvoy. Matatag ang kanyang mga hakbang. Tinitignan niya ang mga kagubatan at kadiliman sa magkabilang gilid ng daan. Ang kanyang pinalakas na mga pandama ay nagpapahintulot sa kanya na makuha ang anumang bahagyang abnormal na paggalaw. Ngunit maliban sa ingay ng hangin, huni ng mga kulisap at paminsan-minsang ungal ng hayop mula sa malayo, walang kakaiba. Maaaring hindi pa nakakapag-break ang pamilya Wang. O maaaring nagtitipon sila ng puwersa. Ngunit kahit man lang ngayong gabi, ang daang ito ay pansamantalang malinaw. Dahan-dahang umuusad ang konvoy. Mahigit 1 oras. Ang dahan-dahang lumipas. Sa unahan, nagsisimulang maging pamilyar ang topografiya. Ang tabas ng bundok malapit sa linya ng hangganan ay bahagyang nakikita sa ilalim ng manipis na liwanag ng bituin. Ang nangungunang truck ay dahan-dahang huminto sa isang nakatagong sangang daan sa lambak. Ang mga sasakyan sa likod ay huminto ng isa-isa. Unti-unting humupa ang ingay ng makina. Dito, matatagpuan ang lugar ng tagpuan na napagkasunduan ni Li Feng at ng kanyang superior. Isang liblib na ilog lambak sa panig natin ng linya ng hangganan. Kapagkat huminto ang konvoy, sa kadiliman sa unahan, biglang sumindi ang ilang napakaliwanag na spotlight. Pinunit ng liwanag ang gabing madilim. Ginawang kasing liwanag ng araw ang isang lugar sa harap ng konvoy. Kasunod nito, daan-daang mga tao na nakasuot ng iba't ibang uniforme. Mga pulis militar, mga espesyal na pulis, mga bantay sa hangganan, at mga nakasibilyang opisyal. Mabilis at organisadong lumitaw mula sa mga tagong lugar sa paligid. Hawak nila ang mga panangga laban sa riot. Mga assault rifle. Mahigpit ang kanilang pormasyon. Agad silang bumuo ng isang linya ng pagbabantay at pag-alalay. Kasabay nito, mahigit sa 10 militar na truck na kulay kamuplado. Ambulansya. Bus. Ay lumabas din mula sa likuran. Tahimik na huminto sa labas ng ilaw. Ang bilis. Ang sapat na paghahanda. Malinaw na ang panig ng bansa ay nakahanda na. Ang mga kababayan sa loob ng sasakyan ay nagulat sa biglaang liwanag at pormasyon. Ngunit agad, nang makita nila ang mga sagisag sa mga uniforme, nang marinig nilang may sumigaw gamit ang megaphone, malinaw at wastong Mandarin, "Mga kababayan, maligayang pagbabalik sa tahanan. Mangyaring panatilihin ang kaayusan." Bumaba isa-isa. Para sa inspeksyon at paglalagay. Naintindihan ng lahat. Tahanan. Talagang narating na. Ligtas. Talagang dumating na. Malaking kagalakan at ganap na pagpapahinga. Sabay na umaapekto sa bawat isa. Iyak. Muling sumiklab. Ngunit sa pagkakataong ito, ay luha ng kagalakan. Ay pag-iyak ng ginhawa pagkatapos makaligtas. Si Li Feng ang unang lumundag mula sa truck. Mabilis siyang lumapit kay Zhao, ang pinuno ng grupo ng pag-alalay. Mabilis na nagpalitan. Tahimik na nag-uulat ng sitwasyon. Si Luffy ay nakatayo sa anino sa dulo ng hanay ng mga sasakyan. Tahimik na pinapanood ang eksena. Pinapanood ang mga kababayan na maingat na inaalalayan mula sa mga lumang sasakyan. Pinapanood silang tumapak sa lupa na talagang pag-aari ng kanilang bansa. Pinapanood ang mga medikal na tauhan na sinusuri ang mga nasugatan. Pinapanood ang mga staff na nagbibigay ng tubig at pagkain. Wang Family Manor. Ang boses ni Li Feng ay nanggaling sa harapan. Mabilis siyang lumapit. Kasama rin niya si Team Leader Zhao. Ang tingin ni Zhao Jiangwo kay Luffy ay puno ng pagkamangha at paggalang. Kasama Luffy. Maraming salamat sa iyong pagsisikap. Sumaludo si Team Leader Zhao. Seryoso ang kanyang tono. Kinakatawan ko ang lahat ng mga kababayan na nailigtas. Nagpapasalamat ako sa iyo. Iwinagayway ni Luffy ang kanyang kamay. Ang tungkol sa pamilya Wang, hindi pa tapos. Ang mga panganib sa pamilya ay hindi pa naaalis. Ang mga bagay sa sasakyan. Itinuro ni Luffy ang ilang umbok na bag at backpack sa upuan ng pasahero sa truck. Katibayan at mga ari-arian. Kayo na ang bahala. Tumango sina Team Leader Zhao at Li Feng ng sabay. Pagkatapos ay muling nagsalita si Team Leader Zhao. Kailangan kong manatili sa lugar para mag-organisa at mag-coordinate. Magpapasundo ako sa inyo ni Li Feng para makapagpahinga muna. Hindi nagtagal, isang itim na rally ang nagdala kina Luffy at Li Feng at umalis sa maingay na lugar. Ang nagmamaneho ay isang tahimik na batang sundalong pulis. Si Li Feng ay nakaupo sa upuan ng pasahero. Si Luffy ay nakaupo sa likuran. Tahimik sa loob ng sasakyan. Sumandal si Luffy sa upuan. Nakapikit. Ngunit hindi siya natutulog. Sa kanyang isipan, mabilis niyang inuulit ang lahat ng nangyari ngayong araw. Kung puputulin ang damo, kailangang tanggalin pati ang ugat. Ang pamilya Wang ay parang isang ahas na nagkukubli sa dilim.
Kung hindi ito dudurugin ng tuluyan, kasama ang ulo at 7 bahagi ng katawan, maaari itong sumulpot anumang oras. Sa kanyang pamilya, at kagatin sila ng husto. Hindi niya ito maaaring pahintulutan. Mahigit 9:00 ng gabi, nang dahan-dahang pumasok ang SE sa compound ng Yunhai City Public Security Bureau. Maliwanag ang ilaw sa compound. Maraming sasakyan at tao ang pumapasok at lumalabas pa rin, na nagpapakitang abala pa rin. Huminto ang sasakyan sa harap ng gusali ng opisina. Si Li Feng ang unang bumaba ng sasakyan. Dumilat din si Luffy. Sumunod na bumaba ng sasakyan. Pumasok ang dalawa sa gusali ng opisina. Abala pa rin ang bulwagan. Tunog ng telepono. Tunog ng mga yabag. Ang ingay ng pag-uusap ay walang tigil. Maraming nakasuot ng uniforme ng pulis. Mga pulis na nakasibilyan na nagmamadali. Nang makita si Li Feng at Luffy, ibinigay nila ang kanilang mga nagtatakang tingin. Ang balita tungkol sa malawakang operasyon ng pagliligtas sa hangganan. Nabalik na. Isang lalaking nakasibilyan ang mabilis na sumalubong. Siya mismo ang nakita ni Luffy nang magulat siya ng kaso noon. Ang deputy team leader na si Liu ng Criminal Investigation Brigade. Li Feng. Kasama si Luffy. Ang boses ni Deputy Team Leader Liu ay puno ng excitement at bahagyang pagod. Salamat sa inyong pagsisikap. Si Team Leader Zhao ay nagkoordina sa hangganan. Pinapunta niya ako dito upang salubungin kayo. Narinig ko na ang sitwasyon. Magaling ang ginawa ninyo. Mariin niyang tinapik ang balikat ni Li Feng. Bumaling naman siya kay Luffy. Tinitigan siya nito na may halong emosyon. Team Leader Liu. Tumango si Luffy. Bilang pagbati, agad siyang nagtanong. Nasaan ang kapatid ko at ang mga kasama niya? Nasa silid pahingahan sa ikalawang palapag. Sumunod kayo sa akin. Agad na pinakalma ni Deputy Team Leader Liu ang kanyang sarili. Tumalikod at nagbigay daan. Umakyat sa ikalawang palapag sa pamamagitan ng hagdan. Lumiko sa isang medyo tahimik na pasilyo. Sa dulo ay may isang silid na may nakasabit na silid pahingahan, na may karatula. Bahagyang nakabukas ang pinto. Dahan-dahang itinulak ni Deputy Team Leader Liu ang pinto. Sa maliit na silid, si Lu Ying at ang 3 niyang kasama sa kwarto. Nakaupo sa isang mahabang sofa. Nakapagpalit na sila ng malinis na damit na ibinigay ng pulisya. Nakasuklay na rin ng simpleng ayos ang kanilang buhok. Mas maayos na ang kanilang kalagayan kaysa dati. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, sabay-sabay na tuminala ang 4 na babae. Nang makita ni Lu Ying si Luffy na nakatayo sa may pintuan, biglang sumilay ang liwanag sa kanyang mga mata. Kuya! Halos napatalon siya. At biglang yumakap ng mahigpit kay Luffy. Mahigpit na niyakap ng kanyang mga kamay ang baywang ng kanyang kuya. Idinikit ng mahigpit ang kanyang pisngi sa dibdib nito. Kuya! Natatakot ako. Umiiyak na boses. Ang narinig mula sa dibdib ni Luffy. Kasabay ng panginginig ng katawan. Bahagyang natigilan si Luffy. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay. Medyo alangan ang kanyang kilos. Ngunit sa huli ay marahan pa ring dumapo sa likod ng kanyang kapatid. At hinimas-himas ito. Xiao Ying. Andito si kuya. Mahinahon ang kanyang boses. Na ibang-iba sa kanyang malamig at marahas na tono sa gitna ng labanan. Unti-unting kumalma ang panginginig ni Lu Ying. Ang kanyang pag-iyak ay naging mahinang hikbi. Si Chen Yu. Tumayo rin si Liu Qian. Habang pinagmamasdan ang magkayakap na magkapatid, muling namumula ang kanilang mga mata. Mayroon silang inggit kay Lu Ying. At taos-pusong pasasalamat kay Luffy. Naglakas loob si Chen Yu. At mahinang nagpasalamat. Tumango rin sina Zhang Yu at Liu Qian. Habang daralgal ang kanilang mga boses, bahagyang tumango si Luffy sa kanila. Nagdusa rin kayo. Marahan niyang tinapik ang likod ng kanyang kapatid. Sige na. Xiao Ying. Bumitaw ka muna. May kailangan pang gawin si Captain Liu. Napahiya si Lu Ying at bumitaw. Humakbang paatras. Ngunit hawak pa rin ng isang kamay ang manggas ni Luffy. Tumingala siya na may mga matang puno ng luha. Kay Deputy Liu. At nahihiyang nagtanong. Official Liu. Kami ba? Pwede na ba kaming umuwi? Miss ko na sina Papa at Mama. 2,202 agad ding nagbigay ng sabik na pag-asa ang 3 pang babae. 2,203 baka sa mukha ni Deputy Liu ang isang mapagpakumbabang ngiti. 2,204 sinikap niyang maging magaan ang kanyang pananalita. 2,205 naman maaari. 2,206 lahat kayo ay mga biktima. 2,207 tapos na ang pagkuha ng salaysay. 2,208 pwede na kayong umuwi anumang oras. 2,209 agad na nagliwanag ang mukha ng 4 na babae. 2,210 ngunit dagdag pa ni Deputy Liu, 2,211 pero
2,212 ang mga yin ninyo, 2,213 cellphone, 2,214 na mga pitaka, at iba pang personal na gamit. 2,215 ay nawawala. 2,216 na at saka, 2,217 gabi na rin, 2,218 kailangan nyo ring magpahinga. 2,219 kailangan nyo ring magpahinga ng mabuti. 2,220 tumingin siya kay Luffy. 2,221 kasamang Luffy. 2,222 ang mungkahi ko ay 2,223 magpalipas muna kayo ng gabi sa lungsod. 2,224 matulog ng mahimbing, 2,225 at bukas ay isasaayos namin ang pag-uwi nyo. 2,226 ano sa tingin mo? 2,227 tiningnan ni Luffy ang pagod at maputlang mukha ng kanyang kapatid at ng mga kasama nito sa kwarto. 2,228 tumango siya. 2,229 kailangan talaga nilang magpahinga. 2,230 at saka, nawawala ang mga dokumento. 2,231 magkakaproblema rin kung uwi agad sila. 2,232 pakiusap, Deputy Liu, ayusin mo ang aming matutuluyan. 2,233 sabi ni Luffy. 2,234 masayang sumang-ayon si Deputy Liu. 2,235 lumingon siya at sumigaw sa labas ng pinto. 2,236 Xiao Zhao. 2,237 isang batang pulis na babae na may kakayahan ang agad na lumitaw sa pinto. 2,238 samahan mo ang mga batang babaeng ito sa guest house ng City Bureau. 2,239 mag-ayos ka ng ilang malinis na silid. 2,240 alagaan mo sila ng mabuti. 2,241 utos ni Deputy Liu. 2,242 opo. 2,243 tumango ang pulis na babae na si Xiao Zhou. 2,244 nagpakita siya ng isang magiliw na ngiti kay Luo Ying at sa kanyang mga kasama. 2,245 mga kapatid, 2,246 sumama na kayo sa akin. 2,247 samahan ko kayo para makapagpahinga. 2,248 nag-aalangan na tumingin si Luo Ying sa kanyang kapatid. 2,200 agad ding tumingin ang tatlo pang babae na may sabik at umaasang mga mata. Bahagyang umiti si Deputy Liu. Sinikap niyang maging magaan ang kanyang tono. Naman, pwede. Lahat kayo ay mga biktima. Tapos na ang pagkuha ng salaysay. Maaari na kayong umuwi anumang oras. Biglang lumitaw ang kagalakan sa mukha ng apat na babae. Ngunit pagpapatuloy ni Deputy Liu. Ngunit, ang inyong mga cellphone, mga pitaka at iba pang personal na gamit, ay nawala. At saka, gabing-gabi na, at ang inyong kalagayan, ay nangangailangan din ng pahinga. Tumingin siya kay Luffy. Kasama Luffy, ang payo ko ay, magpalipas muna kayo ng gabi sa lungsod. Matulog ng mahimbing. Bukas na namin kayo iuwi. Ano sa palagay mo? Tinignan ni Luffy ang maputla at pagod na mukha ng kanyang kapatid at ng mga kasama nito sa kwarto. Tumango, 2,229 kailangan na nilang magpahinga. 2,230 at nawawala ang kanilang mga dokumento. 2,231 magiging mahirap din ang direktang pag-uwi. 2,232 pakiusap, ayusin mo ang kanilang matutuluyan, Team Leader Liu. 2,233 sabi ni Luffy. 2,234 sumang-ayon agad si Deputy Team Leader Liu. 2,235 lumingon siya at sumigaw sa labas ng pinto. 2,236 Xiao Zhao. 2,237 isang batang, mahusay na pulis ang sumagot at lumitaw sa may pintuan. 2,238 samahan mo ang mga batang babae na ito sa guest house ng City Bureau. 2,239 ayusin mo ang ilang malinis na kwarto. 2,240 alagaan mo silang mabuti. 2,241 utos ni Deputy Team Leader Liu. 2,242 opo. 2,243 tumango ang pulis na si Xiao Zhou.
2,244 nagpakita siya ng isang magiliw na ngiti kay Luoying at sa iba pa. 2,245 mga kapatid. 2,246 sumama kayo sa akin. 2,247 dadala ko kayo para makapagpahinga. 2,248 nag-aalangan si Luoying na tumingin sa kanyang kuya. 2,249 marahang tinapik ni Luo Fei ang likod ng kanyang kamay. 2,250 sumama ka kay Police Officer Zhou. 2,302 may mga pribadong armadong grupo na talagang kailangan nilang magpahinga. At nawawala pa ang kanilang mga dokumento. Magiging problema rin ang direktang pag-uwi. Abangan mo na lang, Team Leader Liu, ang kanilang matutuluyan. Sabi ni Luffy. Masiglang sumang-ayon si Deputy Team Leader Liu. At bumaling sa labas ng pinto at sumigaw. Xiao Zhou. Isang batang pulis na babae ang agad na lumitaw sa may pintuan. Samahan mo ang mga batang babaeng ito sa guest house ng City Hall. Maghanda kayo ng ilang malinis na kwarto. Alagaan silang mabuti. Utos ni Deputy Team Leader Liu. Opo. Tumango ang pulis na si Xiao Zhou. At mumiti ng may pagkaibigan kay Luoying at sa iba pa. Mga kapatid, sumunod kayo sa akin. Dadahin ko kayo para makapagpahinga. Nag-aalangan si Luoying na tumingin sa kanyang kuya. Marahang tinapik ni Luo Fei ang likod ng kanyang kamay. Sumama ka kay Police Officer Zhou. Matulog kang mabuti. Bukas, iwi ka ni kuya. Nang marinig ang mga salitang iwi, guminhawa ng bahagya si Xiaoying. Sumunod na tumango. Muli niyang tiningnan ang kanyang kapatid. Mahinang sinabi, Kuya, magpahinga ka rin ng maaga. Engan. Sagot ni Xiao Fei. Umalis ang apat na babae kasama ang pulis na si Xiao Zhu mula sa silid pahingahan. Si Xiao Fei na lang ang natira sa silid. Sina Li Feng at Deputy Team Leader Liu. Tumahimik ang kapaligiran. Tiningnan ni Deputy Team Leader Liu si Xiao Fei. Nag-aalangan. Sa huli, nagsalita rin siya. Sa tonong nagpapasalamat. Kasama ang Xiao Fei. Sa pagkakataong ito, malaki talaga ang utang na loob namin sa iyo. Hindi kayang tumbasan ng salita ang pasasalamat. Yumiling si Xiao Fei. Hindi na kailangan. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Bumaling ang kanyang tingin kay Li Feng. Nag-iba ang kanyang tono. Sa isang kalmado at direktang paraan. Police Li. Ang eksaktong lokasyon ng pamilya Wang. Gaano ang nalalaman mo? Nagkatinginan sina Li Feng at Deputy Team Leader Liu. Dinala sila ni Team Leader Liu sa opisina. At lumapit sa isang mesa sa sulok. Kinuha niya ang isang nakatiklop na mapa sa ibabaw nito. Ibinuka niya ang mapa sa mesa. Mayroon itong maraming simbolo at pangalan ng lugar na minarkahan ng iba't ibang kulay ng panulat. Ang ilang lugar ay mayroon ding mga tandang pananong. Ang daliri ni Li Feng ay tumuro sa isang lokasyon sa loob ng Myanmar sa mapa. Mayroong isang lugar na nakabilog doon sa pulang panulat. Katabi nito ay nakasulat, Wang Family Estate. Iginuhit ng daliri ni Li Feng sa mapa. Matatagpuan sa Hilagang Myanmar. Sa isang lambak, mapanganib ang topografiya. Madaling ipagtanggol, mahirap lusubin. Ayon sa impormasyon, ang mismong manor ay napakasiguridad. 2,302 may mga pribadong armadong gwardiya na permanenteng nakatalaga. 2,303 mahusay ang kanilang mga kagamitan. 2,304 ito ay malapit sa 2,305 kampo ng warlord na si Mo Heng na malapit sa pamilya Wang. 2,306 wala pang 20 kilometro ang layo. 2,307 kapag inatake ang manor, 2,308 posibleng mabilis na rumesponde ang mga tropa ni Mo Heng. 2,309 muli niyang tinuro ang isa pang marka na 2-3-1-0 dagdag pa ni Deputy Liu. 2,311 mas malakas ang impluensya ni Mo Heng kaysa kay Su Wen. 2,312 halos 1,000 armadong tao ang nakatalaga sa kampo. 2,313 mayroon pang ang mga armored vehicle at ilang kanyon. 2,314 na nagbibigay ang pamilya Wang ng malaking halaga ng pera at mga mapagkukunan taon-taon. 2,315 kapalit ng proteksyon at teritoryo. 2,316 na tumigil ang tingin ni Luo Fei sa 20 tuldok na minarkahan sa mapa. 2,317 mayroon bang layout ng loob ng manor. 2,318 saan karaniwang nagpupunta si Wang Tianxiong. 2,319 tanong ni Luo Fei. 2,320 umiling si Li Feng. 2,321 at mapait na ngumiti. 2,322 mahirap para sa amin na makuha ang tiyak na panloob na layout.
2,323 napakamaingat ni Wang Tianxiong. 2,324 hindi tiyak ang kanyang mga kilos. 2,325 ngunit batay sa ilan sa kanyang mga gawi at ang nalalaman naming impormasyon, 2,326 dapat ay nasa Manor siya karamihan ng oras. 2,327 lalo na kapag humaharap sa malalaking gawain o nakakaramdam ng kawalan ng seguridad. 2,328 maaaring may mga lihim na silid sa Manor. 2,329 tumingin si Deputy Liu kay Luo Fei 2,330 at seryosong nagpaalala sa kanya 2,331 kasama Luo Fei. 2,332 alam kong mayroon kang pambihirang kakayahan, 2,333 ngunit maraming taon nang nag-operate ang pamilya Wang. 2,334 napakalaki ng kanilang impluensya. 2,335 ang Manor na iyon ay pinapatakbo nila na parang isang bakal na balde. 2,336 at saka 2,337 kapag nagdulot ka ng labis na kaguluhan, 2,338 nagising ang hukbo ni Mo Heng. 2,339 o kahit na nakakuha ng atensyon ng hukbong pamahalaan ng Myanmar o iba pang mga puwersa, 2,340 magiging napakakomplikado ang sitwasyon. 2,341 maaari pa itong magdulot ng pag-aaway sa hangganan. 2,342 na nahimik si Luo Fei. 2,343 ang kanyang mga daliri. 2,344 ay walang malay na tumatapik sa mesa. 2,345 ngunit ang kanyang mga mata ay hindi pa rin umaalis sa minarkahang pula. 2,346 na Manor ng pamilya Wang sa mapa. 2,347 sa kanyang isipan, 2,348 mabilis siyang nagtimbang. 2,349 ngunit ang kaligtasan ng kanyang pamilya 2,300. May mga pribadong armadong grupo na permanenteng nakadestino doon. Sila ay may magagandang kagamitan. Ito ay pinakamalapit sa kuta ng warlord na si Mo Heng na malapit sa pamilya Wang. Wala pang 20 kilometro ang layo nito. Kapag sinalakay ang mansyon, posibleng mabilis na rumisponde ang mga tropa ni Mo Heng. Muli niyang itinuro ang isa pang nakamarkahan. Dagdag pa ni Deputy Team Leader Liu, mas malakas ang impluensya ni Mo Heng kaysa kay Su Wen. Mayroon siyang halos 1,000 armadong tauhan sa kanyang kuta. Mayroon pa siyang mga armored vehicle at ilang kanyon. Nagbibigay ang pamilya Wang sa kanya ng malaking halaga ng pera at mga mapagkukunan taon-taon, kapalit ng proteksyon at teritoryo. Napatingin si Luo Fei sa 20 tuldok na nakamarka sa mapa. Mayroon bang layout ng loob ng mansyon? Saan karaniwang nagpupunta si Wang Tianxiong? Tanong ni Luo Fei. Yumiling si Li Feng. At mapait na ngumiti. Mahirap para sa aming makuha ang tiyak na layout sa loob. Napakamaingat ni Wang Tianxiong. Hindi mahulaan ang kanyang mga ginagawa. Ngunit batay sa ilan sa kanyang mga gawi at nalalaman naming impormasyon, dapat ay nasa mansyon siya sa halos lahat ng oras. Lalo na kapag nagpapatakbo ng mahahalagang bagay o nakakaramdam ng hindi ligtas. Maaaring mailihim na silid sa loob ng mansyon. Tinitigan ni Vice Captain Liu si Luo Fei. Paalala niya sa seryosong tono. Kapatid na Luo Fei, alam kong malaki ang iyong kakayahan. Ngunit maraming taon nang nagtatrabaho ang pamilya Wang. Malalim ang kanilang mga ugat. Ang kanilang manor ay parang isang bakal na tangke dahil sa kanilang pagpapatakbo. At, kapag gumawa tayo ng masyadong malaking ingay, at nagambala natin ang hukbo ni Mo Heng, o kaya'y naagaw ang atensyon ng hukbong pamahalaan ng Myanmar o iba pang puwersa, magiging napakakomplikado ang sitwasyon. Maaari pa itong magdulot ng pag-aaway sa hangganan. Nanahimik si Luo Fei. Ang kanyang mga daliri ay walang malay na kumakatok sa mesa. Ngunit hindi pa rin umaalis ang kanyang tingin sa minarkahang pulang bilog sa mapa. Ang Wang family manor. Sa kanyang isipan, mabilis niyang tinimbang ang mga bagay. Ngunit ang kaligtasan ng kanyang pamilya ay hindi dapat magkaroon ng anumang peligro. Ang pamilya Wang ay parang isang time bomb na nakabaon malapit sa kanyang pamilya. Hindi mo alam kung kailan ito sasabog. Ang pinakamagandang depensa ay ang pag-atake. Ang pinagmulan ng banta ay tuluyang burahin. At basta't natitigan na niya ang isang target, walang anumang tanggulan ang tunay na makakaprotekta. Naiintindihan ko, kalmadong sabi ni Luo Fei. Inabot niya ang kanyang kamay. At kinuha ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa.
Binuksan niya ang electronic map sa kanyang cellphone. At ipinakita ang screen kay Li Feng. Ilagay mo sa akin ang eksaktong lokasyon. Hindi matutulan ang tono ni Lu Fei. Tiningnan ni Li Feng ang mga mata ni Lu Fei. Alam niya na nakapagdesisyon na si Lu Fei. Walang anumang panghihikayat ang magiging epektibo. Huminga ng malalim si Li Feng. At hindi na nagsalita pa. Kinuha niya ang cellphone. At ikinumpara ito sa ginuhit na mapa sa mesa. Maingat siyang naghanap sa electronic map. Nag-zoom in. At sa wakas, malapit sa pasukan ng isang lambak. Nagmarka siya ng isang punto. At kinulong ang tinatayang lawak ng lugar. Gamit ang kanyang kamay sa screen, may mga sentinela sa pasukan ng lambak. Hindi alam ang mga detalye sa loob. Ngunit tiyak na mahigpit ang seguridad. Ibinigay ni Li Feng ang cellphone pabalik kay Lu Fei. At nagpaalala sa huli, mag-ingat ka. Kinuha ni Lu Fei ang cellphone. Tiningnan ang nag-iisang markang punto sa screen. At pagkatapos, ibinulsa niya ang cellphone. At inilagay ito sa kanyang bulsa. Hintayin mo ang kontak ko. Ito lamang ang 4 na salitang sinabi niya. Tumalikod siya. At lumakad palabas ng silid pahingahan. Nakatanaw sina Li Feng at Deputy Team Leader Liu sa may pintuan. Pinapanood ang kanyang figura na nawawala sa kanto ng hagdan. Matagal silang nanahimik. Itim na uwak. Naglalakad si Lu Fei sa kalye sa labas ng gusali ng Public Security Bureau ng Yunhai City. Hindi siya agad umalis. Kailangan niyang kumain ng maayos. Tumingin-tingin sa paligid. Sa tapat ng kalye ay may maliit na kainan na bukas pa. Tumawid si Lu Fei sa kalye. Pumasok siya. Walang gaanong tao sa loob ng tindahan. Isang babaeng may-ari lang na naglalaro sa kanyang cellphone sa likod ng counter. Nang marinig ang mga yapak, nag-angat ng tingin ang babaeng may-ari. Nakita niya si Lu Fei na nag-iisa. Tamad na nagtanong, "Beef Mami?" "Malaking bowl." Diretso ang sinabi ni Lu Fei. Humanap ng mesa malapit sa dingding at umupo. Sandali lang. Tumayo ang babaeng may-ari at pumasok sa kusina. Isang malaking bowl na umaaso. May lumulutang na pulang mantika at silantro. Ang mami na puno ng hiwa ng karne ng baka at pritong itlog ay inilapag. Napakabango. Kinuha ni Lu Fei ang chopsticks. Nagsubsob sa pagkain. Mabilis siyang kumain. Kahit ang sabaw ay inubos niya. Pagkatapos magbayad, lumabas si Lu Fei sa maliit na tindahan. Ang susunod na hakbang, kailangan kong bumili ng backpack. Naalala niya noong papunta siya. Nakita niya ang isang malaking outdoor equipment mall. Baka hindi pa ito sarado sa oras na ito. Humakbang siya. Naglakad siya sa direksyon na naalala niya. Hindi nagtagal. Nakatayo siya sa labas ng maliwanag na pintuan na salamin ng outdoor mall. Bukas pa nga ito. Kakaunti lang ang customer. Itinulak ni Lu Fei ang pinto at pumasok. Masiglang sumalubong ang tindera. Mabilis na tiningnan ni Lu Fei ang mga estante. Sa huli, pumili siya ng kulay military green na mountaineering bag. Ito. Dagdag pa ang 10 pinakamalaking waterproof na natitiklop na duffel bag. Sabi ni Lu Fei sa tindera. Bahagyang nagulat na tumingin sa kanya ang tindera. Pero hindi na rin nagtanong pa. Mabilis na kinuha ang mga gamit. Kumuha si Lu Fei ng ilang rolyo ng matibay na nilon na lubid. Ilang bundle ng cable ties. Isang malakas na flashlight at ekstrang baterya. Direktang isinilid ni Lu Fei ang kanyang wallet at lahat ng kanyang binili sa loob ng backpack. Lumabas ng mall. Huling sinuri niya ang kanyang sarili. Maliban sa malaking backpack sa kanyang likod. Ang cellphone lamang sa kanyang bulsa. Handa na. Pumunta siya sa gilid ng kalye. Pumara ng isang taxi. Puntang kanlurang suburb. Malapit sa hangganan. Sumakay si Lu Fei sa likod. Sabi niya sa driver. Tiningnan ng driver sa rearview mirror ang binata na may malaking backpack. Kakaiba ang destinasyon. Tumugon ito. Pinaandar ang sasakyan. Umalis ang taxi sa syudad. Unti-unting nabawasan ang ilaw. Naging madilim ang daan. Sa huli, huminto sa dulo ng isang maputik na daan kung saan walang ni isang bahay o tindahan. Hanggang dito na lang, wala nang daan pa. Sabi ng driver. Nagbayad si Lu Fei. Bumaba ng sasakyan. Umiral ang taxi. Mabilis na naglaho ang ilaw sa likod sa kadiliman kung saan ito galing. Ganap na katahimikan ang bumalot sa paligid. Tanging huni ng mga kuliglig sa tag-init. At ang mga dahon ng kagubatan sa malayo na nililipad ng hangin. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Binuksan ang mapa. Kinuha ang punto na minarkahan ni Li Feng. Ang tinatayang lokasyon ng Wang Family Manor. Direktang distansya. Mga 120 kilometro. Sa gitna ay may ilang hanay ng bundok, ilog, at posibleng mga teritoryo ng iba't ibang puwersa at mga checkpoint ng mga nagpapatrolya. Ngunit para kay Lu Fei na kayang baliwalain ang topografiya. Hindi problema ang distansya. Tinantya niya ang direksyon. Ibinulsa muli ang cellphone. Pagkatapos,
Bahagya siyang yumuko. Sa sumunod na segundo, boom! Ang matigas na lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay sumabog at nag-iwan ng isang mababaw na hukay. Tulad ng isang rocket na nakawala sa tanikala. Patungo sa madilim na timog kanluran. Sumugod palabas. Ang bilis ay agad na tumaas sa sukdulan. Ang mga tanawin sa paligid ay naging malabo. At mga kulay na humahagibis pabalik. Kapag nakatagpo ng kagubatan, direkta itong bumabangga. Ang mga puno na kasinlaki ng mangkok ay nabali. Kapag nakatagpo ng mga burol at ilog, lumalaktaw ito. Gumuhit ng isang arko na daan-daang metro sa hangin. Kapag lumapag, muling humihiram ng lakas para tumaas. Tulad ng isang humanoid na bulalakaw. Sa mga bundok at gabi ng hilagang Myanmar. Marahas na nag-aararo ng isang tuwid na daanan. Ang backpack ay gumagawa ng tunog na humahagibis sa mabilis na paggalaw. Ngunit ang matibay na tela at mahusay na sistema ng pagkakabit ay mahigpit na nakakabit dito. Ang puso ni Xiaofei ay parang isang balon na walang alon. Malinaw ang layunin. Wang Family Manor. Sa ilalim ng parehong gabi. Sa malalim na lambak na napapaligiran ng matarik na bundok. Wang Family Manor. Nagniningning sa liwanag. Ang manor ay sumasakop sa isang napakalawak na lugar. Sa halip na sabihin manor, mas tama na sabihin isang maliit na tanggulan. Napapaligiran ng matataas na pader. May mga spotlight at patrol path sa pader. May mga matitibay na tor na itinayo sa 4 na sulok. At malabong makita ang mga sniper. Sa loob, ang mga pavilion at modernong villa ay nagsasalubong. Na mayroon pareho ng kagandahan ng tradisyonal na hardin ng Chino. At nagpapakita rin ng karangyaan at kaseryosohan. Sa ngayon, sa kailaliman ng manor, sa isang pinakamarangyang, ganap na antigong estilong Chino na pangunahing bahay. Ang kapaligiran ay napakabigat na halos hindi ka makahinga. Sa malawak at medyo walang laman na hall, nakalatag ang mamahaling Persian carpet. Sa mismong gitna, ng isang upuang kahoy na sandalwood na may inukit na dragon at phoenix. Ang pinuno ng pamilya Wang, si Wang Tianxiong, ay nakasimangot, na nakaupo roon. Ang kanyang kamay na nakahawak sa sandalan, ay litaw ang mga ugat, bahagyang nanginginig. Sa loob ng kanyang mga mata, ay puno ng mga ugat, sa ibaba ng bulwagan. Sa magkabilang gilid, nakatayo o nakaupo ang mahigit 10 tao. Napawang mga pangunahing opisyal ng pamilya Wang.